Sumabog ang katahimikan sa loob ng nang tulak ng stretcher ang dagwang katawan ng isang babae, halos hindi na makilala sa dami ng dugo na bumabalot sa kanyang mukha at leeg habang ang fluorescent light sa kisame ay kumikislap-kislap na parang may sariling kaba. Code Blue. Code Blue. Sigaw ng nurse habang ang tunog ng gulong ng stretcher ay kumakayod sa sahig, kasabay ng matinis na beep ng cardiac monitor na tila sumasabay sa mabilis na tibok ng puso ng lahat ng nasa loob. Si Dr. Marco Reyes ay napahinto sa gitna ng pagsusulat ng chart, tumingin siya, at sa isang iglap ay nanlamig ang kanyang buong katawan, dahil kahit wasak ang mukha ng pasyente, kahit halos hindi na ito makilala, may kung anong pamilyar sa hugis ng kanyang mga daliri, sa manipis na bracelet na pilit na nakakapit sa pulso. Hindi pwede bulong niya sa sarili, pero hindi siya pwedeng tumigil, hindi siya pwedeng manghina. Tumakbo siya palapit. Vitals. BP dropping, Doc. 60/40, pulse thread. Sagot ng nurse habang ang isa ay mabilis na naglalagay ng oxygen mask, ang isa naman ay naghahanda ng IV line. Nanginginig ang kamay ni Marco habang hinahawakan ang leeg ng babae. Ramdam niya ang mahina ngunit buhay na pulso. Prepare intubation. Utos niya, pilit pinipigilan ang sariling emosyon, ngunit habang inilalapit niya ang ilaw sa mukha ng pasyente, doon niya tuluyang nakita ang maliit na peklat sa ilalim ng kaliwang mata nito. Isang peklat na siya mismo ang may gawa noong bata pa sila, isang aksidenteng nagdulot ng sugat na iyon. Lena halos hindi niya marinig ang sarili niyang boses, napaatras siya ng kalahating hakbang, parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang dibdib. Dok, tanong ng nurse, napatingin siya sa kanila, lahat naghihintay, lahat umaasa sa kanya. Continue. Sigaw niya, pilit tinatakpan ang personal na bangungot na biglang bumalik sa kanyang harapan. Habang ang kanyang isip ay nagsimulang magulo, bumabalik ang mga alaala, ang gabi ng aksidente, ang ulan, ang sigawan, ang pagtakbo niya palayo habang iniwan si Lena sa gitna ng kalsada, duguan, umiiyak, at ang huling sinabi niya noon, huwag mo akong iiwan, kuya, ngunit iniwan niya, dahil sa takot, dahil sa kahihiyan, dahil sa sarili niyang kasalanan, at ngayon, makalipas ang 10 taon, narito ulit siya, nasa kanyang mga kamay, literal na nakasalalay ang buhay nito sa kanya. Focus, Marco, sabi niya sa sarili, habang ang kanyang kamay ay gumagalaw na parang may sariling isip, ipinasok niya ang tube, sinigurong maayos ang paghinga ng pasyente. Bagit, utos niya, ang tunog ng ventilator ay umalingaw-ngaw sa silid, parang hininga ng isang taong ayaw sumuko, ngunit ang monitor ay patuloy na nagbibip ng hindi pantay. We're losing her, sabi ng nurse. Epinephrine, 1 miligramo. Mabilis niyang utos, habang ang pawis ay nagsisimulang bumuo sa kanyang noo. Ang amoy ng antiseptic at dugo ay halo-halo sa hangin, mabigat, nakakasakal, parang ang mismong silid ay pinipiga ang kanyang dibdib. Come on, Lena, huwag ngayon, bulong niya, hindi na niya kayang itago ang pangalan. Napatingin ang nurse sa kanya, may tanong sa mata nito, pero wala nang oras para doon. Charging, 200 joules, sabi niya. Inilagay ang paddle sa dibdib ng babae. Clear. Sigaw niya, sabay pindot, ang katawan ni Lena ay umangat ng bahagya, bumalik sa kama, sandaling tumahimik ang monitor, pagkatapos ay muling nag-beep, mas mabilis, mas matatag, we got a rhythm. Sigaw ng isa, napaluhod si Marco ng bahagya, parang nawala ang lakas sa kanyang tuhod, pero hindi pa tapos, hindi pa siya pwedeng bumigay. Stabilize her, prepare for court. We need to know the internal damage. Utos niya, habang unti-unting ibinabalik ang sarili sa pagiging doktor, ngunit ang kanyang puso ay hindi na mapakali, habang inilalabas ang stretcher, napatingin siya sa mukha ni Lena. Kahit may benda, kahit may dugo, malinaw na ito nga ang kapatid niyang matagal niyang tinakasan, at ngayon, bumalik ito sa kanyang buhay sa pinaka-brutal na paraan, habang ang pinto ng ay bumukas, sumalubong ang ingay ng ospital, ang mga taong nagmamadali, ang mga pamilya na umiiyak, ang mga doktor na pagod na, at sa gitna ng lahat ng iyon, si Marco ay nakatayo, parang nalunod sa sarili niyang kasalanan. Doc Marco, tawag ng isang junior resident, may pulis po sa labas, gusto kayong makausap tungkol sa aksidente. Napalingon siya, ang salitang aksidente ay parang kutsilyong tumusok sa kanyang sikmura, sabihin mo mamaya, sagot niya. Ngunit hindi siya pinayagan ng tadhana na magtago, dahil sa mismong sandaling iyon, pumasok ang isang pulis, matangkad, seryoso ang mukha, may hawak na maliit na notebook,
Ikaw si Dr. Marco Reyes. Tanong nito, diretso, walang paligoy, oo, sagot niya, pilit pinapakalma ang sarili. Ako si Senior Inspector Villanueva, kailangan kitang kausapin tungkol sa hit and run kaninang gabi sa Commonwealth. Parang tumigil ang mundo ni Marco. Ang tunog ng ospital ay biglang naging malayo, parang underwater. Ano ang kailangan ninyo? Tanong niya, pilit pinapanatili ang professional tone, may nakakita sa sasakyan na tumakas, at base sa description, tugma ito sa sasakyan mo, diretso ang tingin ng pulis, walang emosyon, pero mabigat ang bawat salita, at ang biktima, tumingin ito sa direksyon ng or kung saan dinala si Lena, ay ang kapatid mo, tama ba? Napalunok si Marco, hindi agad nakasagot, ang kanyang isip ay parang binagyo, hindi ko alam ang sinasabi ninyo, sagot niya sa huli, ngunit kahit siya, hindi kumbinsido sa sariling boses, talaga. Tanong ni Villanueva, bahagyang tumagilid ang ulo, kasi may CCTV sa kanto bago ang aksidente, at mukhang ikaw ang driver, parang bumigat ang hangin sa paligid, ang bawat paghinga ni Marco ay parang may kasamang buhangin, kailangan kong makita ang footage, sabi niya, pilit kinokontrol ang sitwasyon, makikita mo, pero hindi ngayon, mas importante na sabihin mo sa akin kung nasaan ka kagabi, sagot ng pulis, nasa duty ako. Mabilis niyang sagot, buong gabi. Oo, sagot niya, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon buo ang katotohanan, dahil may isang oras siyang nawala, isang oras na hindi niya kayang ipaliwanag, isang oras na puno ng galit, ng pag-inom, ng pagmamaneho ng mabilis habang pinipilit kalimutan ang tawag ni Lena na matagal na niyang hindi sinasagot, Marco, biglang may tumawag sa kanya, si Dr. Santos, ang kanyang superior, kailangan ka sa ICU. May complication sa pasyente mo. Napatingin siya kay Villanueva. We're not done, sabi ng pulis. Hindi pa, sagot ni Marco. Sabay talikod, ngunit ang bawat hakbang niya papunta sa ICU ay mabigat, parang bawat paa ay may kadena. Pagpasok niya sa ICU, sinalubong siya ng malamig na hangin, ang tunog ng mga makina, ang ilaw na mas maputi, mas matindi, si Lena ay nakahiga sa kama, puno ng tubo, konektado sa iba't ibang machine, parang isang katawan na pilit pinananatiling buhay ng teknolohiya. Doc, may internal bleeding. Kailangan ng immediate surgery. Sabi ng surgeon, we can't wait. Napatingin si Marco sa mukha ng kapatid, ang mga mata nitong sarado, ang mukha nitong walang galaw, parang isang tahimik na tanong, ililigtas mo ba ako ngayon? Huminga siya ng malalim, ramdam ang bigat ng responsibilidad, hindi lang bilang doktor, kundi bilang kapatid na matagal nang tumakas sa kanyang obligasyon. Do it, sabi niya, mahina ngunit matatag, habang ang team ay naghahanda, napaatras siya, sumandal sa malamig na pader, ipinikit ang mga mata, at doon, sa dilim ng kanyang sariling isipan, muling bumalik ang alaala ng gabing iyon, ang ulan na bumabagsak sa windshield, ang ilaw ng street lamp na naglalaro sa basang kalsada, ang biglang paglabas ng isang babae sa gitna ng daan, ang matinis na tunog ng preno, ang bangga, at ang katahimikan pagkatapos. Bumaba siya noon sa sasakyan, nanginginig, lumapit, at nang makita niya ang mukha ng babae, halos tumigil ang puso niya. Lena bulong niya noon, ngunit sa halip na tulungan, umatras siya, bumalik sa sasakyan, at umalis. Iniwan ang kapatid sa gitna ng ulan, iniwan ang dugo nito sa kalsada, iniwan ang sarili niyang konsensya na unti-unting sisira sa kanya sa mga susunod na taon, at ngayon, bumalik ang lahat, mas mabigat, mas totoo, mas hindi na kayang takasan, nagmulat siya ng mata, naririnig ang tunog ng surgical team na naghahanda, ang boses ng mga doktor, ang kaluskos ng kagamitan, at sa labas ng ICU, naroon si Villanueva, naghihintay, parang anino ng katotohanan na hindi na niya kayang itago, hanggang kailan ka tatakbo, Marco? Tanong niya sa sarili, habang ang kanyang mga kamay ay unti-unting nagiging kamao, puno ng tensyon, puno ng takot, puno ng guilt na matagal na niyang pinipilit ilibing, ngunit ngayon, wala na siyang choice, dahil ang buhay ng kapatid niya at ang sarili niyang kinabukasan ay magkasamang nakataya sa isang desisyon na matagal na niyang iniiwasan, at sa sandaling iyon, habang nagsisimula ang operasyon sa loob ng ICU, at habang naghihintay ang pulis sa labas, alam ni Marco na ang bawat segundo ay papalapit siya sa isang katotohanang hindi na niya kayang takasan. Sa labas ng makapal na salamin ng ICU, dahan-daang sumandal si Marco sa pader at naramdaman niya ang lamig ng tiles na tumagos hanggang gulugod, pero hindi iyon sapat para patahimikin ang apoy sa loob ng dibdib niya.
Sa bawat bukas-sara ng pinto ng operating room, sa bawat yapak ng nurse na nagmamadali sa koridor, sa bawat maikling tawag ng pangalan ng doktor mula sa kabilang istasyon, lalo lamang siyang sinusuntok ng katotohanang wala na siyang kontrol sa takbo ng gabing iyon. Gusto niyang isipin na may puwang pa para magpaliwanag, para ayusin ang mga detalye, para buuin ang isang bersyon ng mga pangyayari na hindi siya lulubog ng tuluyan, ngunit habang nakatanaw siya sa ilaw na nakapatong sa ibabaw ng pinto ng OR, alam niyang wala ng bersyon ng katotohanan na hindi may kapalit. Dok, mahinang tawag iyon mula sa likuran. Hindi siya agad lumingon. Kilala niya ang boses. Si Bea, Dr. Beatrice Mendoza, Senior Nurse Supervisor sa gabing iyon, at iisang tao sa ospital na matagal nang nakakakita ng lamat sa maayos niyang mukha kahit hindi siya nagtatanong. Kanina ka pa hinahanap ni Dr. Santos. At may pamilya ng pasyente sa waiting area. Dahan-daang humarap si Marco. Mukha siyang bagong gising mula sa bangungot, pero ang totoo, hindi pa siya nagigising. Pamilya, paus niyang tanong. Tumingin si Bea sa kanya, saka bahagyang ibinaba ang boses. May kasama siyang babae, siguro mid-50s. Sinabing kilala niya si Lena. Napakurap si Marco, mid-50s. May dumaan na malamig na kilabot sa likod ng batok niya. Nanay, halos hindi niya mabuo ang salita. 10 taon na silang hindi maayos na nag-uusap ng ina nila. Hindi mula nang umalis si Lena sa bahay. Hindi mula nang mangyari ang gabing iyon sa probinsya na pilit nilang tinakpan at sabay-sabay nilang hindi binanggit. Hindi ko alam kung nanay mo, sagot ni Bea. Pero galit siya, at may kausap na siyang pulis. Bahagyang napapikit si Marco. Sa isang sulok ng isip niya, gusto niyang tumawa dahil parang may kakaibang galak ang tadhana sa perpektong timing. Una, ang kapatid niyang matagal niyang inakala na tuluyan nang nawala sa kanya. Sunod, ang pulis. At ngayon, ang ina niyang mas matalim paminsan sa hukom. Bantayan mo muna ang OR, sabi niya, kahit alam niyang hindi niya dapat utusan si Bea sa tonong iyon. Hindi ito sumagot agad. Tinitigan lang siya nito, pinipilit basahin ang nasa likod ng mga mata niyang iwas na iwas makipagtagpo. Marco, maingat na sabi nito, anuman ang nangyari sa kalsada, huwag mong sirain ang sarili mo sa pagsisinungaling kung pwede pang may masalba. Napakagat siya sa loob ng pisngi. Gusto niyang sabihin na huli na ang lahat para sa mga linyang ganoon. Gusto niyang sabihin na hindi kasinlinis nang umamin ka at magpakatotoo ka ang tunay na buhay. Sa Pilipinas, hindi lang naman ikaw ang lulubog kapag nagsalita ka. May pamilya, may pangalan, may utang na loob, may reputasyon, may ospital na nakasandal sa pangalan niya. May ina siyang ilang taon nang ipinagmamalaki siya sa lahat ng reunion sa probinsya na parang siya ang naging kabayaran sa lahat ng pagkukulang ng pamilya nila. May mga tao ring umaasa sa kanya, kahit hindi nila alam kung anong klaseng tao ang hinihinga nila ng pag-asa. Wala pa akong kayang sabihin, sagot niya sa huli. Hindi na siya pinigilan ni Bea. Tumango lang ito ng mabigat at umatras. Naglakad si Marco sa koridor na tila humahaba habang nilalakaran niya. Ang amoy ng brewed coffee mula sa nurse's station ay humalo sa kemikal na amoy ng disinfectant at bahagyang asim ng pawis ng mga bantay na galing sa mahabang paghihintay. Sa dulo ng hallway, may 2 batang natutulog sa magkatabing plastic chair habang ang lola nila ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, yakap ang supot ng gamot. Sa kabilang upuan, may lalaking bagong galing sa trabaho, suot pa ang security guard uniform, nakatungo habang nagdadasal. Karaniwan niya itong nakikita, bahagi ito ng mundo niya. Ngunit ngayong gabi, bawat mukha ay parang paalala na sa ospital, walang sikreto ang nananatiling personal ng matagal. Pagsapit niya sa waiting area, agad niyang nakita ang babae. Nakasuot ito ng lumang beige cardigan kahit mainit, ang buhok ay maayos na nakaipit ngunit may ilang hiblang kumawala na sa paligid ng mukha. Nakaupo ito ng tuwid, pero halatang ilang oras nang pinipigilan ang sariling bumigay. Nang mag-angat ito ng tingin at magtagpo ang mga mata nila, parang huminto ang hangin. Maria, hindi man lang niya napigilan ang sarili. Tumayo si Corazon Reyes ng dahan-dahan, hawak pa rin ang handbag na luma na ngunit laging malinis. Hindi siya agad nagsalita, tiningnan muna niya si Marco mula ulo hanggang paa, parang sinusukat kung gaano kalayo ang pagitan ng batang pinalaki niya at ng lalaking nasa harap niya ngayon. Buhay pa ba ang kapatid mo? Tanong niya. Diretso, walang yakap, walang kumusta. Napalunok si Marco.
Nasa operasyon pa. Isang maikling tango lang ang isinagot ng ina niya. At ikaw ang doktor, hindi lead surgeon. Pero ako ang tumanggap sa kanya sa Bahagyang gumalaw ang panga ni Corazon. Ikaw, isa lang iyong salita, pero punong-puno ng mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag. Nasa gilid si Inspector Villanueva, tahimik lamang na nagmamasid, may hawak na paper cup ng vending machine coffee na hindi niya iniinom. Hindi iyon simpleng presensya ng pulis. Iyon ang presensya ng taong alam na may bitak ang kwento at naghihintay na lang kung saan magsisimulang bamuka. Ma, hindi ito ang lugar, wag mo akong pagsabihan ng hindi ito ang lugar, putol ni Corazon, mahina pero nanginginig ang galit. Ilang taon kitang hindi tinanong. Ilang taon akong tumahimik dahil sabi mo kailangan natin mag-move on. Ilang taon kong tiniis na wala si Lena sa bahay, wala sa pista, wala sa burol ng tatay mo, wala sa kahit anong dapat nandun siya. Tapos ngayong gabi, tatawagan ako ng pulis at sasabihin sa akin na ang anak kong matagal nang pinutol sa pamilyang ito ay nasa Aiko at ang isang anak ko pa ang posibleng nakabangga sa kanya. Bahagyang napatingin si Villanueva sa malayo, tila sinasadyang bigyan sila ng ilusyon ng privacy. Pero alam ni Marco na wala ng pribado. Hindi pa napatutunayan ang lahat, sabi niya. Pagkasabi niya pa lang, naramdaman na niya ang kapangitan ng tunog nito. Parang abogado ng sarili niyang konsensya. Hindi pa napatutunayan. Ulit ni Corazon. Marco, tingnan mo nga ako. Yan na ba ang sasabihin mo sa nanay mo? Sa akin mo pa gagamitin ang mga salitang parang nasa hearing tayo. Natahimik siya. Sa loob-loob niya, may batang Marco na gusto pa ring humingi ng tawad. Ngunit may isa ring Marco na pagod ng maging mahina, na matagal nang natutong mabuhay sa anyong maayos, tahimik, kontrolado. Hindi ko sinasadya, bigla niyang sabi, at pagkasabi niya noon ay para siyang binigyan ng sampal ng sariling bibig. Hindi pa nga siya umaamin ng tuwiran, ngunit sapat na iyon. Nanigas ang mukha ni Corazon. Hindi siya sumigaw, hindi siya lumapit. Iyon ang mas masakit. Dahan-dahan lang siyang umupo ulit, tila biglang nanghina. Diyos ko, bulong niya, at sa unang pagkakataon mula nang makita siya ni Marco, narinig niya sa boses ng ina niya hindi ang galit, kundi ang pagkapunit. Hindi mo siya nakilala. Tahimik ang paligid sa pandinig ni Marco, kahit may tunog ng TV sa malayo at may tumatawag ng pangalan sa admitting section. Madilim. Umuulan. Bigla siyang tumawid. Pero bumaba ka. Ang tanong na iyon ay hindi galing sa ina niya. Galing iyon kay Villanueva. Diretso ang boses, mababa, wala pa ring diin, ngunit bawat salita ay parang tornilyong hinihigpitan. Bumaling si Marco sa pulis. Ano? Bumaba ka ng sasakyan. May witness na nakakita. Hindi niya kita ng malinaw, pero nakita niyang bumaba ang driver, lumapit sa biktima, at pagkatapos ay umalis. Parang biglang nagbalik ang amoy ng ulan sa ilong ni Marco. Basang aspalto, mainit na makina, metal na nanginginig sa ilalim ng kamay niya. At sa gitna noon, ang tunog ng mahinang pag-ungol. Takot ako, sabi niya, hindi na malinaw kung kanino. Takot ako, sa kulong, o sa sarili mo. Tanong ni Corazon. Hindi siya agad nakasagot, maraming posibleng sagot, at lahat tama. Takot siya na mawala ang lisensya niya. Takot siyang mawala ng karapatang humawak muli ng pasyente. Takot siyang malaman ng board. Takot siyang mabuwag ang pangalan nilang matagal ng pinaghirapan. Pero mas matindi ang isa, takot siyang harapin na sa kaibuturan, kaya niyang iwan ang kapatid niya kung ang kapalit ay kaligtasan ng sarili niya. May tawag ba siya sa'yo bago mangyari ang aksidente? Tanong ni Villanueva. Napatingin si Marco sa kanya. May nakuha kaming partial extraction sa phone records. 3 missed call sa number mo. Pumikit si Marco ng bahagya. Naramdaman niya ang bigat ng cellphone sa bulsa niya kahit hindi naman niya hawak. Oo, sagot niya. Hindi ko sinagot. Bakit? Ngumisi siya ng mapait, pero walang saya. Kasi sanay akong hindi siya sagutin. Tahimik si Corazon, ngunit naramdaman niyang doon siya tuluyang hinatulan ng ina niya. Hindi sa bangga, hindi sa pagtakas, kundi sa katotohanang naging madali para sa kanya ang huwag sagutin ang kapatid niya. Nasaan ang sasakyan mo ngayon? Tanong ni Villanueva. Sa basement parking. Ni-scare na namin. Kailangan kitang pakiusapan na huwag ka munang aalis ng ospital. Napatingin si Marco sa Hindi ako aalis. Good. Saglit na natahimik ang lahat hanggang sa bumukas ang pinto ng waiting area at may nurse na humabol ng hininga.
Doc Marco, kailangan kayo ni Dr. Lim. May concern sa transfusion records. Agad siyang tumayo. Automatic ang galaw ng katawan niya kapag may medikal na tawag, na parang sinusubukang iligtas siya ng propesyon niya sa sariling buhay. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, nagsalita si Corazon. Kapag nagising si Lena, ako ang unang kakausap sa kanya. Huminto siya. Hindi ka muna lalapit kung hindi mo kayang sabihin ang totoo. Hindi siya sumagot. Tumalikod lang siya at naglakad pabalik sa Aiko corridor, ngunit bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa kanina. Sa transfusion room, sinalubong siya ng malamig na buga ng air conditioning at ng mahinang amoy ng dugo at plastic. Si Dr. Lim ay nakatayo sa harap ng computer terminal, may salamin sa dulo ng ilong, halatang naiinis sa sistema at hindi sa tao. Marco, may discrepancy sa type and screen. Hindi tugma ang previous record na nasa database sa bagong sample. Sumilip siya sa monitor. Impossible. Na-verify ba ulit? 3 beses. Mabilis siyang gumalaw, tumingin sa bag ng dugo, sa labels, sa wristband copy. Sa ganitong mga sandali, gumagaan ang isip niya dahil malinaw ang problema at malinaw ang gagawin. Pero habang sinusuri niya ang forms, napansin niya ang middle name ni Lena sa bagong record. Mendoza, hindi Reyes. Nagtagal ang tingin niya roon ng ilang segundo. May asawa siya, bulong niya, higit sa sarili kaysa kay Lim. Ano? Wala. Sagot niya agad. Nothing. Ngunit kumirat ang dibdib niya. 10 taon. 10 taon ng buhay na wala siyang alam. Pwedeng may asawa. Pwedeng hiwalay. Pwedeng may anak. Pwedeng may trabahong pinagsikapan. Pwedeng may mga gabi ng iyak, mga umaga ng pagtitiis, mga piyesta, mga Pasko, mga pagkakasakit, mga tagumpay, mga pagkadapa, na wala siyang anumang ambag maliban sa isang sugat na hindi niya hinarap. Inayos niya ang records, nagsulat ng order, at tiniyak na walang mali sa susunod na units. Nang matapos, hindi muna siya lumabas. Sumandal siya sa counter at tumitig sa stainless steel tray na sumasalamin ng bahagya sa mukha niya. Pagod na ang hitsura niya. Hindi iyong pagod ng doktor na sanay sa puyat. Iba, iyong mukha ng taong wala ng lusot sa sariling narrative. Naalala niya si Lena noong 18 pa lang ito, nakaupo sa veranda sa bahay nila sa Bulacan, basa ang buhok matapos maligo, hawak ang yellow pad na puno ng reviewer para sa entrance exam. Kuya, pag nakapasok ako sa Maynila, hindi ako babalik dito araw-araw ha, biro nito noon. Bakit? Ikinahihiya mo tayo. Sagot niyang may tawa. Hindi, gusto ko lang huminga. Natahimik siya sa alaala. Gusto ko lang huminga. Ilang tao na ba ang nasakal sa bahay nilang iyon? Sa expectations, sa tahimik na mga utos, sa hiya, sa obligasyon, sa pagtakip ng dumi para hindi mapahiya ang apelyido. Biglang may kumatok sa bukas na pinto. Si Bea ulit, hindi na ito nagpaalam. Pumasok lang at ipinatong ang isang maliit na paper cup ng kape sa counter. Hindi ko alam kung iinumin mo, pero mukhang mamamatay ka rin kung hindi. Napatingin siya rito. Sa kabila ng lahat, napatawa siya ng mahina, tuyot, halos walang tunog. Salamat. Sumandal si Bea sa tabi niya. Stable na siya, pero critical pa rin. Ongoing pa ang repair sa spleen at liver laceration. Matagal pa. Tumango si Marco. Bea, HM. Kung sabihin ko ang totoo, tapos na ang career ko. Hindi agad sumagot si Bea. Tumingin lang ito sa kape niyang hindi pa niya hinihipo. Baka, sagot nito. Pero kung hindi mo sasabihin, tapos ka rin. Ibang klase lang. Pinisil niya ang paper cup hanggang bahagyang lumukat ang gilid. Hindi mo naiintindihan. Hindi lang ako ang babagsak. Lagi namang may nadadamay. Yan ang paboritong dahilan ng mga taong ayaw umamin. Tumingin siya rito, medyo nasaktan sa pagiging eksakto ng tama nito. Masakit ka tonight. Hindi. Pagod lang ako sa mga lalaking matalino pero duwag pagdating sa personal na kasalanan. Tumama iyon ng diretso. Huminga siya ng mabigat, saka ininom ang kape kahit mainit pa. Mapait, sunog ang lasa, bagay sa gabi. May isa pang hindi alam ang pulis, sabi niya. Hindi siya tiningnan ni Bea. Ano? Napalunok siya. Hindi lang aksidente ang dahilan kung bakit nasa kalsada si Lena. Ngayon siya nilinggan ni Bea, dahan-dahan. Anong ibig mong sabihin? Matagal bago siya sumagot, dahil sa unang pagkakataon, kailangan niyang buksan hindi lang ang nangyari ngayong gabi kundi ang pinagmulan ng lahat. May pinuntahan siya sa akin.
Hindi dahil gusto niya akong makita. May dala siyang file. Anong file? Records ni Papa. Kumunat ang noo ni Bea. Anong records? Yung kaso noon sa probinsya. Hindi aksidente ang sunog sa bodega. At alam ni Lena, bumigat ang hangin sa pagitan nila. Hindi na ito bagong major conflict para sa kanya, luma na itong sugat na nabaon lang sa katahimikan. Ngunit sa gabing iyon, alam niyang ang file na iyon, kung totoo ngang hawak ni Lena bago ang bangga, ang siyang magpapabago hindi lang sa kaso ng hit and run kundi sa mismong pundasyon ng pamilya nila. At habang iniisip niya iyon, may biglang tumunog na malakas mula sa koridor, kasunod ang mabilis na yabag. Isang ward clerk ang sumilip. Doc Marco, gising na po ng bahagya ang pasyente. Hindi pa fully conscious, pero may response. Hindi na siya nakapag-isip, iniwan niya ang kape, iniwan si Bea, at tumakbo palabas. Ang ilaw sa Aiko ay mas malamig ngayon, mas maputi, mas walang awa. Sa bawat hakbang, para siyang hinihila pabalik ng kaba, ngunit may mas malakas na puwersang nagtutulak sa kanya pasulong. Nang makarating siya sa bedside ni Lena, nakita niya ang bahagyang paggalaw ng mga mata nito sa ilalim ng pamamaga, ang maliliit na kilos ng daliri nitong may nakakabit na pulse oximeter, ang pagtaas-baba ng dibdib na tulong ng ventilator. Nasa kabilang gilid ng kama si Corazon, hawak ang paa ng anak na parang bata pa rin ito. Nang makita si Marco, hindi siya pinaalis ng ina niya. Hindi rin siya tinawag. Hinayaan lang siyang tumayo roon, sa tamang layo, parang isang saksi sa pinsalang siya rin ang gumawa. Dahan-daang bumuka ang mga mata ni Lena, mabigat, malabo, puno ng gamot at sakit. Naglibot ang paningin nito sa kisame, sa ilaw, sa tubo, sa ina nila. Pagkatapos ay huminto kay Marco. Sa isang maikling segundo, walang makapagsabi kung nakilala siya nito. Ngunit nang bahagyang gumalaw ang kilay ni Lena at kumirat ang gilid ng mga mata nito, alam niyang oo. Nakilala siya nito. Nakilala siya agad. Lumapit si Marco ng kalahating hakbang. Lena, mahina lang ang boses niya, at sa dami ng makina sa paligid, halos nalunod iyon. Ngunit nakita niyang may pumasok na takot at galit sa titig ng kapatid niya, kakaunti ngunit malinaw. Gumalaw ang mga daliri nito, pilit, nanginginig. Wag, bulong ni Corazon sa anak, hinahaplos ang binti nito. Huwag ka munang magsalita, ngunit si Lena ay nakatingin lang kay Marco, at sa bahagyang pagitan ng tuyong labi nito sa paligid ng tube, nabuo ang halos hindi marinig na hugis ng isang salita. Bakit? Hindi niya iyon narinig sa tainga. Narinig niya iyon sa buong katawan. Napatigil siya. Ang lahat ng gustong sabihin, ang lahat ng depensa, ang lahat ng mga pangungusap na inihanda ng utak niya para sa pulis, sa ina niya, sa ospital, biglang naging walang silbi sa harap ng iisang salitang iyon. Bakit? Bakit hindi mo ako sinagot? Bakit iniwan mo ako? Bakit ngayon lang? Bakit ako ulit? Naramdaman niyang nanginginig ang kamay niya. Lena, hindi niya natapos, dahil biglang nag-iba ang tunog ng monitor. Kumilos agad ang Aiko staff. BP dropping. She's agitated. Sedation, now. Napaatras siya habang pumapalibot ang mga nurse at resident sa kama. Tumaas ang boses ng mga utos. Bumilis ang galaw ng mga kamay. Sandaling nawala si Lena sa paningin niya sa likod ng mga scrub at gloved hands. Tumabi si Corazon, nanginginig, ngunit hindi rin inaalis ang tingin sa anak. Sa gitna ng mabilis na kilos ng staff, nakita ni Marco sa tray sa gilid ng kama ang isang malinaw na evidence pouch na hindi niya napansin kanina. Sa loob nito ay may basag na cellphone, susi, at isang maliit na brown envelope na basa at may bahid ng dugo. Nakasulat sa harap, sa sulat kamay na agad niyang nakilala kahit ilang taon niya nang hindi nakikita, ang pangalan niya. Para kay Kuya Marco. Para kay Kuya Marco. Hindi agad huminga si Marco. Nakatitig lang siya sa sulat kamay na bahagyang kumalat dahil sa tubig at dugo, pamilyar pa rin ang porma ng mga letre kahit nanginginig ang pagkakasulat, parang minadali, parang isinulat sa oras na wala ng kasiguruhan kung may pagkakataon pa para magsabi ng mga bagay na matagal nang naiipon. Umangat bumaba ang dibdib niya ng mabagal habang sa paligid ay patuloy ang mabilis na kilos ng Aiko team, ang mahihinang utos ng resident, ang pagkiskes ng goma ng sapatos sa malinis na sahig, ang tunog ng searing pump na muling umayos matapos ma-adjust ang gamot. Hindi niya dapat hawakan ang envelope. Hindi siya dapat magdesisyon para sa kahit anong bagay na pwedeng pumasok sa imbestigasyon. Bilang doktor, bilang posibleng sangkot,
Bilang kapatid, kahit anong posisyon ang piliin niya, mali ang pag-abot. Ngunit ang katawan niya ay kumilos na bago pa nakahabol ang isip. Dahan-dahan niyang iniunat ang kamay, huminto sa gitna, saka umatras. Nakita iyon ni Corazon mula sa gilid. Ano yan? Mahina nitong tanong, paus ang boses sa puyat at pigil na iyak. Hindi agad sumagot si Marco. Nakaramdam siya ng biglang hiya, iyong uri ng hiya na hindi kayang ipaliwanag ng salita dahil hindi lang ito hiya sa ibang tao, kundi hiya sa mismong anyo ng sarili. May iniwan siya, sabi niya sa huli. Sumulyap si Corazon sa evidence pouch at nakita rin ang sulat. Nagbago ang mukha nito sa isang iglap. Hindi galit, hindi shock lang. Mas mabigat, iyong pagkapunit ng nanay na nakikitang may mga usapan pala sa pagitan ng dalawang anak niya na hindi niya alam, may mga himlayan ng sama ng loob na hindi naabot ng kahit anong pagdarasal niya sa altar sa bahay. Huwag mo munang galawin, sabi nito. Tahimik ang tono, pero matigas. Tumango si Marco kahit hindi niya alam kung sumusunod ba siya sa ina o sa natitirang disiplina sa sarili. Dumating si Villanueva makalipas ang ilang segundo, tila laging nasa tamang layo para marinig ang mga mahalagang detalye. Tinignan nito ang pouch, saka ang sulat kamay. Nakasama ba yan sa personal effects ng pasyente? Tanong niya sa nurse. Opo, sir. Nakuha sa bag niya noong dinala sa triage. Tumingin ang pulis kay Marco. Mukhang para sa'yo. Para siyang pinisil sa leeg ng linyang iyon. Hindi pag-aari, hindi regalo, hindi sulat na simpleng pwedeng ipagpaliban. Para sa'yo. Isang bagay na darating talaga sa kanya kahit anong takbo niya. Chain of custody, mabilis na sabi ni Marco, pinipilit ibalik ang sarili sa mekanikal na kaligtasan ng proseso. Kung kasama iyan sa evidence, dapat documented ang pag-open. Kumunat ang noo ni Villanueva. Tila sinusukat kung ang pagsasalita ni Marco ay propesyonal na tama o takot lang na may magandang grammar. Tama, sagot niya. Pero kung gusto mong basahin, babasahin mo sa harap ko. Napapikit si Marco ng saglit. Hindi niya mapigilan ang inis sa tono ng pulis, ngunit wala siyang karapatan doon. Hindi ngayon, sabi ni Corazon bago pa siya makasagot. Lumingon silang dalawa sa ina niya. Hindi habang hindi pa stable ang anak ko. Hindi habang hindi pa malinaw kung mabubuhay siya. Hindi tumutol si Villanueva. Tumango lang siya, ngunit hindi inalis ang tingin kay Marco. Sa oras na buksan yan, nandyan ako. Lumayo siya ng ilang hakbang para sagutin ang tawag sa cellphone. Naiwan si Marco sa tabi ng kama, hindi pa rin makalapit ng todo. Parang ang mismong tile sa sahig ang nagtakda ng distansyang nararapat sa isang taong nagligtas at sumira sa iisang buhay sa iisang gabi. Nagpakalma ang monitor. Unti-unting bumalik sa mas regular na pattern ng tunog. Si Lena ay muling lumubog sa seda sayon, ang mukha nitong mapatla sa ilalim ng malamig na ilaw, ang labi nitong tuyong pinahira ng nurse ng maliit na sponge, ang buhok nitong bahagyang nakadikit sa sentido dahil sa pawis at dugo na naalis na ngunit parang nananatili pa rin sa alaala ng balat. May kakaiba sa ganitong mga sandali, naisip ni Marco. Kapag malapit nang mawala ang isang tao, lumalambot ang paligid kahit sa gitna ng makina. Ang bawat kilos ay nagiging maingat. Ang bawat salita ay bumababa ang boses. Para bang may alam ang lahat na may hangganan ang kayang hawakan ng tao. Lumabas muna tayo, sabi ni Corazon. Hindi niya inintay ang sagot. Tumayo ito ng dahan-dahan, hinimas ang paa ni Lena bago tuluyang kumalas, at naglakad palabas ng icon na parang bawat hakbang ay may kasamang pagpipigil na huwag matamba. Sumunod si Marco. Sa corridor, mas malinaw ang amoy ng bleach at stale na aircon. Sa waiting bench na malapit sa vending machine sila huminto. Walang tao roon maliban sa isang lalaking nakayapak na may hawak na x-ray envelope at nakatulog habang nakatungo. Umupo si Corazon. Nanatiling nakatayo si Marco sa harap niya, hindi dahil gusto niyang maging dominante, kundi dahil pakiramdam niya kapag umupo siya ay baka hindi na siya makabangon. Bakit siya bumalik? Tanong ng ina niya matapos ang mahabang katahimikan. Hindi iyong tanong na nagtatanong lang. Iyong tanong na humihingi ng buong kasaysayan na matagal nang tinanggalan ng pangalan. Tumingin si Marco sa malabong reflection nila sa salamin ng vending machine. Mukha silang mga tao sa ibang buhay. Tinawagan niya ako kaninang hapon, sagot niya. Hindi ko sinagot, nag-text siya. Sabi niya may kailangan siyang ibigay. Akala ko pera na naman o gulo. Natawa ng maikli si Corazon, mapait at walang saya.
Yan ang inisip mo agad sa kapatid mo. Hindi ko na alam ang iisipin ko sa kanya, Maria. Dahil hindi mo sinubukan. Muli siyang natahimik, laging ganoon sa ina niya. Hindi nito kailangan ng mahabang sermon para tumama. Sapat na ang isang linyang hindi matunog pero totoo. Anong file ang sinasabi mo kay Bea? Tanong nito. Napatingin siya. Narinig nyo. Hindi ko kailangang marinig lahat para malaman kapag may tinatago ka. Huminga siya ng malalim. Ramdam niya ang tuyong lalamunan at kirot sa sentido. Naaalala niyo yung sunog sa bodega ni Papa sa Bulacan. Yung gabing sinabi nating electrical fault. Hindi gumalaw si Corazon, ngunit may nangyari sa mga mata nito. Isang mabilis, halos hindi mapansing pagkislap ng luma at kinatatakutang alaala. Huwag mo nang hukayin yan. Hindi na ako ang humuhukay. Si Lena na. Umigting ang mga daliri ng ina niya sa strap ng handbag. Anong alam niya? Hindi ko pa alam lahat. Ang sabi niya sa text, may records siya. Mga resibo, mga pangalan, mga lumang affidavit. Saan niya nakuha? Hindi ko alam. Masyadong mabilis ang sagot niya para maging ganap na totoo. Sa totoo lang, may bahagi siyang naghihinala na matagal nang may sariling investigasyon si Lena. Na habang sa iya'y abala sa residency, sa fellowship, sa pag-akyat ng pangalan sa ospital, si Lena ay maaaring tahimik na bumubuo ng mga piraso ng isang kasinungalingang sama-sama nilang pinabayaan. Marco, mahina ngunit mariing sabi ni Corazon, kung may alam ka, ngayon mo sabihin. Ibinaling niya ang tingin sa ina. May mga sandaling sa buhay ng anak, nakikita niya ang magulang bilang tao at hindi bilang magulang. Ito ang isa sa mga sandaling iyon. Nakita niya sa mukha ni Corazon hindi ang nanay na nagluluto ng menudo tuwing may okasyon, hindi ang babaeng mahigpit sa damit at kilos ng mga anak, kundi ang tao ring matagal nang may dinadala. Alam ko lang na hindi aksidente ang sunog, mabagal niyang sabi. At alam ni Papa, pumikit si Corazon. Hindi ito umiyak, mas masakit iyon. Dahan-dahan lang nitong ibinaba ang ulo na parang ang bigat ng ilang taon ay sa wakas dumating na sa batok. May namatay noon, sabi ni Marco, halos bulong. Hindi ba? Tumagal ang katahimikan. Sa malayo, may batang umiyak, may tumawag ng nurse, may elevator na bumukas. Karaniwang tunog ng ospital, ngunit sa maliit na puwang ng koridor na iyon, parang walang ibang naririnig si Marco kundi ang paghihintay sa sagot. Isa, sabi ni Corazon sa wakas. Isang watchman. Nanlamig ang kamay ni Marco. Kahit pinaghihinalaan niya na may namatay, iba pa rin ang marinig itong binubuo sa salita. Ang totoo kapag naisambit na, hindi na muling nagiging chismis sa ulo. Alam nyo, tanong niya. Umangat ang tingin ni Corazon. Hindi agad. Sinabi sa akin ng tatay mo kinabukasan. May utang na loob siya sa mayor noon. May laman ng bodega na hindi dapat nandoon. Mga smuggled na kemikal. Kapag lumabas iyon, hindi lang negosyo niya ang babagsak. Pati mga kasama niya sa munisipyo, sa customs, sa pulis. Sinabi niya sa akin, nasunog na raw ang records. Tapos may isang gwardya na hindi nakalabas. Naramdaman ni Marco na may kumikirot sa sikmura niya. At tinahimik niyo. Anong akala mo sa panahon na yon? Biglang uminit ang boses ni Corazon, ngunit mahina pa rin. May kapangyarihan kami. Nasa poder kami. Buntis ako noon sa bunso ng kapatid ng tatay mo na namatay din namang hindi tumagal. May dalawa na akong anak. Ang bahay, ang paaral, ang lahat, nakaasa sa tatay mo. Akala mo ba madali? Hindi sumagot si Marco. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil totoo ang isang bahagi ng sinabi ng ina niya. Madaling humusga mula sa kasalukuyan. Mas mahirap tumingin sa isang lumang bahay na nabubuhay sa hiya, takot, at iisang lalaking may hawak sa lahat ng pasya. Pero alam ni Lena, tanong niya makalipas ang ilang saglit. Tumango si Corazon ng mabagal. Narinig niya kami noon. Akala namin tulog na siya. Biglang bumalik sa isip ni Marco ang gabi ng bagyo noong mga teenager pa sila, ang kulog sa bubong, ang ilaw na paputol-putol, si Lena na nakaupo sa hagdan kinabukasan at ayaw siyang tingnan. Akala niya tampo lang iyon. Akala niya normal na kapritsyo. Ilang bagay pala ang hindi niya pinansin sa buhay dahil mas madali ang huwag pansinin. Kaya siya umalis, sabi niya sa sarili. Hindi lang dahil sa away namin. Marami kayong dahilan para magkalayo, sagot ni Corazon. Huwag mong gawing simple ngayon. Tama na naman. Walang iisang dahilan. Walang isang gabi. Walang isang bangga.
Dahan-daang nasisira ang pamilya sa daan-daang maliit na pagpili na huwag magsalita, huwag makinig, huwag managot. Tumunog ang cellphone ni Marco. Message preview mula kay Bea, nandito ang abogado ng ospital. Hinahanap ka ni Dr. Santos. Napapikit siya sandali. Siyempre, susunod na palaging dumarating sa ganitong mga gabi ang institusyon. Hindi lang pamilya, hindi lang pulis, kundi sistema. Kailangan kong pumunta sa admin office, sabi niya. Bakit? Nalaman na siguro nila. Tumayo si Corazon. Sasama ako. Ma, hindi na kailangan, hindi ako maghihintay na may ibang magkwento sa akin tungkol sa anak ko. Wala siyang naisagot. Naglakad sila patungo sa administrative wing, mas tahimik ang bahaging iyon ng ospital, mas may kantabang sahig, mas malinis ang dingding, may framed certificates at mission statements na nakasabit sa magkakatabing pader. Corporate com. Isang uri ng kapayapaang binibili ng magandang pintura at tamang ilaw. Pagpasok nila sa maliit na conference room, naroon si Dr. Santos, ang hospital administrator na si Attorney Javier de Mesa, at si Bea sa gilid na tila ayaw talaga siyang pabayaang malunod mag-isa. Marco, sabi ni Dr. Santos, hindi galit ngunit sobrang kontrolado ang boses. Sit down. Hindi umupo si Corazon. Umupo si Marco, ramdamang bigat ng tingin ng lahat. Ang conference table ay malamig sa kanyang mga siko. May pitsyel ng tubig sa gitna na walang umiinom. We've been informed, sabi ni Attorney de Mesa, maingat ang diction, parang bawat salita ay dumaan sa sala ng liability, that you may be involved in the vehicular incident concerning the patient in ICU. Naramdaman ni Marco ang kakaibang pagod sa loob ng buto. Hindi takot na matalim, pagod na mabigat at makapal. May ongoing investigation, sagot niya. I'm aware. Until facts are clarified, we are placing you on immediate administrative leave, dagdag ni Dr. Santos. Sa ibang gabi, baka nakipagtalo siya. Baka sinabi niyang kailangan siya ng department. Baka ipinaalala niya ang schedule, ang pending surgeries, ang credentials niya. Ngunit ngayong gabi, parang ang salitang leave ay halos kabutihan. Isang pag-amin na hindi na kayang pagsabayin ng katawan niya ang pagiging doktor at ang pagiging nasasakdal ng sarili niyang konsensya. Effective immediately, sabi ni De Mesa. You are also instructed not to access the patient's records except through official channels. This is for your protection and the institutions. Ang institutions ang mas mahalaga, naisip niya, pero hindi niya nabinigkas. Naiintindihan ko, sabi niya. Naramdaman niya ang pagtingin ni Corazon sa kanya. Marahil sa unang pagkakataon sa buhay niya, wala itong narinig na depensa mula sa anak niyang laging may paliwanag. Tumango si Dr. Santos, pero hindi pa tapos. Marco, off the record, as someone who trained you and treated you like my own, sagutin mo ako ng direkta. Kaya mo pa bang humarap sa pulis mamaya nang hindi nagsisinungaling? Bumigat ang katahimikan. Wala nang maikling ligtas na sagot. Walang medical jargon. Walang procedural shelter. Si Marco ay tumingin sa sariling mga kamay. Sa mga kamay na nag-intubate, nagtahi, nag-resuscitate, nagsulat ng life-saving orders. Sa mga kamay ding humawak sa manibela habang tumatakas. Hindi ko na alam kung kaya ko pang gawin ang dati kong gawain nang hindi nagsisinungaling sa sarili, sabi niya. Hindi iyon tuwirang sagot, ngunit sapat na. Pumikit si Dr. Santos ng bahagya, parang may namatay na inaasahan sa loob niya. Then don't start tonight, sabi nito. Paglabas nila sa conference room, tila mas mabigat ang hangin ng koridor. Hindi na siya doktor na naglalakad sa sariling teritoryo. Isa na siyang taong pinapadaan lang ng gusali. Sa dulong liko, naghihintay si Villanueva. Parang alam na nito ang lahat ng tiyempo ng buhay niya ngayon. Tapos na ba ang internal meeting? Tanong ng pulis. Oo, sagot ni Marco. Handa ka na bang magbigay ng formal statement? Tumingin siya sa ina niya. Tumingin siya kay Bea. Sa likod ng salamin sa dulo ng hallway, tanaw ang manipis na liwanag mula sa ICU kung saan nakahiga si Lena, may mga tahi sa loob ng katawan, may bentilador sa bibig, at may sulat para sa kapatid na hindi niya pa nababasa. Naisip niya, sa loob ng ilang oras, kaya pa niyang magsinungaling. Kaya pa niyang maghanap ng butas, ng technicality, ng butil ng duda na pwedeng pagtaguan. Ngunit kapag ginawa niya iyon, ano pa ang matitira sa kanya kapag muling nagmulat ng mata si Lena? At kung hindi man ito magising ng buo,
Ano ang matitira sa kanya habang buhay? Huminga siya ng malalim, ramdam ang hapdi sa dibdib. Oo, sabi niya. Pero bago iyon, gusto kong mabuksan muna ang sulat niya. Sa harap mo, sa harap naming lahat, nagkatinginan sina Villanueva at Corazon. Walang tumutol. Naglakad silang apat pabalik sa waiting area na parabang papunta sa misa para sa isang buhay na hindi pa tapos ngunit nasimulan ng hukayin. Inilapag ng nurse ang evidence pouch sa maliit na mesa. Suot ang gloves, maingat na binuksan ni Villanueva ang seal at inilabas ang brown envelope. Bahagya itong basa, nangingitim ang sulok dahil sa dugo. Ibinigay niya iyon kay Marco, ngunit hindi ito agad kinuha. Nang sa wakas ay hinawakan niya, pakiramdam niya ay may buhay ang papel. Mainit sa alaala, mabigat sa laman. Dahan-dahan niyang binuksan ang gilid. May isang folded na sulat at isang USB drive sa loob. Unang inilahad niya ang sulat. Kumakabog ang puso niya habang binubuksan ang mga tiklop. Mabilis niyang nakita ang unang linya sa sulat kamay ni Lena, mas malinaw kaysa sa labas ng envelope, mas buo, mas tiyak. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin huli na naman ako sayo, kuya. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin huli na naman ako sayo, kuya. Hindi agad na ituloy ni Marco ang pagbabasa. Kumapit ang mga daliri niya sa papel, bahagyang nanginginig, habang ang ilaw mula sa vending machine sa gilid ay tumatama sa maputlang likod ng kamay niya at lalo lang ipinapakita kung gaano siya kapatla. Nakatayo si Corazon sa kanan niya, tuwid ang likod pero halatang nakasandal ang buong bigat ng katawan sa lakas ng loob na pilit niyang kinukumbinsi sa sarili. Si Villanueva naman ay nasa tapat, hindi nakikialam, pero malinaw sa mga mata nitong hindi niya palalampasin kahit anong detalyeng lumusot. Sa likod nila, si Bea ay tahimik lang, nakatiklop ang dalawang braso, nakatingin hindi sa sulat kundi sa mukha ni Marco, na parabang doon mas mababasa ang katotohanan kaysa sa anumang ink na nasa papel. Huminga siya ng mabagal at ipinagpatuloy. Alam kong malamang iniwasan mo na naman ang tawag ko. Hindi na bago iyon. Siguro nga kasalanan ko rin kasi pareho tayong sanay maghintayan kung sino ang unang lalapit hanggang sa lumipas ang mga taon na parang wala namang nasayang. Pero may mga bagay na hindi na pwedeng ipagpabukas. Kung dala ko ito sa'yo ngayong gabi, hindi dahil umaasa akong yayakapin mo ako o bigla tayong magiging maayos. Dala ko ito dahil kung may mangyari sa akin, ayoko nang mamatay na ako lang ang may hawak ng katotohanan tungkol kay Papa, tungkol sa sunog, at tungkol sa'yo. Napahigpit ang hawak ni Marco sa papel. Napansin niyo ni Corazon. Ituloy mo, mahina ngunit mariing sabi nito. Napatango siya at binasa pa ang kasunod. Oo, tungkol sa'yo rin. Kasi kahit ilang taon kang nagtago sa likod ng puting coat at magaling mong pangalan, hindi naman nawala ang gabing iniwan mo ako sa ulan. Matagal kitang kinamuhian dahil doon. Hindi dahil nabangga mo ako noon sa probinsya gamit ang motor ni Papa habang lasing ka at pinilit nating aksidente lang ang lahat. Hindi dahil nagkapeklat ako sa mata at halos mawalan ng paningin sa kaliwa. Kundi dahil tumakbo ka. Hindi mo hinarap, kagaya ng ginawa mo sa maraming bagay sa pamilya natin. Bumigat ang hangin. Napakurap si Corazon, saka dahan-daang napaupo sa gilid ng upuan sa waiting area na parang biglang nanghina ang tuhod. Hindi nagsalita si Villanueva, pero nagbago ang posisyon nito, bahagyang lumapit, tila may isang piraso ng palaisipan na tuluyan ng pumapasok sa tamang lugar. Sa loob ni Marco, may dalawang magkaibang sakit na sabay na naglalaban. Ang una ay ang matagal na niyang kilala, ang guilt na parang lumang sugat na laging tinatakpan pero hindi naghihilom. Ang ikalawa ay bago, ang pagkaunawang hindi lang pala isang gabi ang pinabayaan niya. Hindi lang pala ito simpleng hiwalayan ng landas. May istruktura ang pananahimik niya. May pattern. At nakikita iyon ng kapatid niya nang mas maaga pa kaysa sa kanyang pag-amin. Nilunok niya ang bara sa lalamunan at itinuloy. Nahanap ko ang mga dokumento ng mamatay si Tio Benny. Nasa lumang aparador niya sa garahe sa San Rafael, kasama ng mga titulo, or ng trap, at mga sulat na hindi dapat itinira. May kopya ng resibo ng kemikal. May listahan ng mga tauhan sa bodega. May handwritten note ni Papa sa mayor noon. At may affidavit ng asawa ng gwardyang namatay. Hindi natuloy ang reklamo dahil binayaran siya. O tinakot. Hindi ko alam kung alin ang mas totoo, pero pareho namang marumi. Naramdaman ni Marco ang dahan-daang pag-angat ng malamig na pawis sa likod ng leeg niya.
Biglang bumalik sa alaala niya ang amoy ng lumang garahe ni Tio Benny, ang pinaghalong grasa, alikabok, tuyong kahoy at bahagyang amoy ng daga. Ilang beses na siyang naroon noong bata pa, tumatambay habang nagkukumpuni ng kotse ang mga matatanda, walang kamalay-malay na sa paligid niya ay umiikot ang mga sekretong hahabol sa kanila pagdating ng araw. Sinubukan kitang kausapin noon pang 1 taon, basa niya, mas mabagal na ngayon. Nag-message ako sa email mo, sa lumang number mo, pati sa secretary mo sa ospital. Wala kang sagot. Si Mama, alam kong alam niya ang ilan dito, pero hindi niya kakayaning iharap ng mag-isa. Hindi ko rin siya mapilit. Pagod na siyang mabuhay sa pagtatakip. Kaya ikaw na lang. Kahit galit ako sa'yo, kahit hindi nakita kilala, naisip ko na baka pag doktor ka na at may sarili ka ng pangalan, marunong ka nang humawak ng katotohanan. Mali pala ako kung ganoon. Napapikit si Marco. Hindi siya agad nakabasa. Tumigil ang mata niya sa linyang iyon na parang may sariling bigat, paulit-ulit bumabagsak sa dibdib. Mali pala ako kung ganoon. Hindi iyon simpleng insulto. Iyon ang malungkot na pagtatama ng isang taong matagal nang naghintay. Marco, sabi ni Bea sa mababang boses, halos paalala lang na naroon pa rin sila sa iisang gabi at hindi siya pwedeng tuluyang malunod sa pagitan ng mga linya. Muli niyang ibinaba ang tingin sa papel. Hindi ko alam kung dadating ka sa meeting place. Ang totoo, hindi ako sigurado kung gusto pa kitang makita. Pero kapag hawak mo na ito, ibig sabihin dumating pa rin ako. May copy ng lahat sa USB. May isa pang copy na iniwan ko sa taong mas mapagkakatiwalaan kaysa sa ating pamilya. Kung sakaling may mangyari sa akin o mawala ulit ang mga dokumento, lalabas din ang totoo. Hindi ko na kayang dalhin mag-isa ang dumi ni Papa at ang kaduwagan mo. Pumili ka naman minsan ng hindi para sa sarili mo. Pumili ka ng tama kahit may mawawala. Si Lena. Natapos ang sulat ng hindi mahaba, ngunit parang mas mahaba pa sa lahat ng taon na hindi sila nag-usap. Hindi agad gumalaw si Marco. Ang papel ay nanatili sa kamay niya, bahagyang nanginginig dahil sa tibok na hindi niya na makontrol. Naramdaman niya ang tingin ng bawat tao sa paligid, ngunit higit doon, naramdaman niya ang tingin ng kapatid niyang wala roon, nakahiga sa Aiko, nilalabanan ang dugo at gamot at galit. Si Corazon ang unang nagsalita. May copy pa siya sa ibang tao. Napatingin si Marco sa ina niya. Ang unang reaksyon nito ay hindi pagtatanggi. Hindi rin pagmamakaawa, takot, isang tahimik, pagod, makalumang takot ng babaeng alam kung gaano kabilis kumalat ang iskandalo, gaano kabilis mawalan ng dangal ang isang apelyido sa mga kamag-anak, sa barangay, sa simbahan, sa mga taong hindi man tumulong noong kailangan kayo pero siguradong may opinyon pag may kahihiyan na. May pangalan ba? Tanong ni Villanueva. Tinignan ni Marco ang sulat. Wala, sagot niya. Pero may USB. Iniabot niya ito sa pulis nang hindi na nagdalawang isip. Sa sandaling binitiwan niya ang maliit na itim na drive, parang may parte ng kontrol na tuluyan nang umalis sa kanya. Ngunit kasabay noon, may kakaibang gun na hindi pa rin niya matanggap bilang ginhawa. Hindi ito ginhawa. Hindi pa. Marahil pagod lang ng katawan na tumigil na sa pakikipaglaban sa malinaw na direksyon ng pagbagsak. Kailangan namin itong i-process, sabi ni Villanueva. Kung may laman itong records ng dating death at cover-up, hiwalay na imbestigasyon na yan. Tumango si Marco. At tungkol sa hit and run. Dagdag ng pulis. Hindi na siya umiwas. Ako ang driver, direkta niyang sagot. Walang paghahanda, walang paliwanag. Wala nang pagtatangkang gawing mas maayos ang maruming katotohanan. Sa isang iglap, tila lumamig ang paligid. Kahit ang mga tunog ng ospital ay parang lumayo ng kaunti. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ng panga ni Villanueva, ang pagsara ng bibig ni Bea, ang pagyuko ni Corazon na tila hindi na rin ito kayang pigilan ang bigat. Bumaba ako ng sasakyan, patuloy niya, ang mga salita ay mabigat pero tuloy-tuloy na ngayong nabutas na ang unang depensa. Nakita ko siya. Nakilala ko siya. Buhay pa siya noon. Umalis ako. Hindi pa rin sumisigaw si Villanueva. Marahil sanay na ito sa iba't ibang anyo ng pag-amin. Ngunit iba ang tahimik na pag-amin ng edukadong tao. Mas mahapdi, mas malinaw kung gaano karami ang alam mong tama at kung paano mo pa ring piniling gawin ang mali. May ininom ka ba? Oo. Magkano? Hindi ko na alam ang eksakto. 2 whiskey. Baka 3. Saan? Sa kondo ng kaibigan ko sa BGC. Umalis ako bago mag-12. May makakapagpatunay.
Meron. Tumingin si Villanueva sa kanya ng diretso. Alam mo na ang susunod nito. Oo, at hindi ito mababawi dahil lang doktor ka. Hindi iyon sinabi ng may insulto. Sinabi iyon bilang paalala sa isang sistemang parehong alam nilang madalas yumuyuko sa apelyido at propesyon. Ngunit ngayong gabi, hindi pa malinaw kung may yuyukod pa. Hindi ko hinihingi na mabawi, sagot ni Marco. Narinig niya ang sarili at saglit siyang nagtaka kung totoo ba ang sinabi niya. Ngunit oo, sa mismong sandaling iyon, hindi na niya hinihiling na mabura ang nangyari. Ang gusto na lang niya ay matapos ang mahabang proseso ng pagtatago. Hindi kapatawaran, hindi kaligtasan, matapos lang. Kailangan kitang isama para sa formal booking at statement kapag medically cleared ang proseso sa side ng ospital, sabi ni Villanueva. Pero bago iyon, may ilang dokumentong pipirmahan. Tumango ulit siya. Parang iyon na lang ang kilos na kaya ng leeg niya. Hindi pa siya aalis, biglang sabi ni Corazon. Napatingin silang lahat sa kanya. Nakatayo na ito muli ngayon, ngunit iba ang tindig. Hindi mahina, hindi rin hysterical. Isang matandang Filipinang matagal nang sinanay ang sarili sa pagtitimpi hanggang sa dumating ang oras na kailangang mamili kung sino ang ililigtas at sino ang hahayaang managot. Hindi pa hanggat hindi ako sinasabihan ng doktor ng anak ko kung mabubuhay ang isa ko pang anak ngayong gabi. Hindi tumutol si Villanueva agad. Tinimbang nito ang sitwasyon. Bibigyan ko kayo ng kaunting oras, sabi niya sa huli. Pero hindi ito pagtatakas. Hindi, sagot ni Corazon. Matagal na kaming tumatakbo. Sapat na. Umalis ang pulis para asikasuhin ang paperwork. Naiwan silang tatlo. Saglit na walang nagsalita. Tanging mahinang ugong lang ng air conditioning at tunog ng rolling cart sa malayo ang kasama nila. Pagkatapos, dahan-daang umupo si Corazon at tinakpan ang mukha gamit ang dalawang kamay. Hindi siya humagulhol, hindi siya sumabog, ngunit ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito ay mas malakas pa sa anumang iyak. Lumuhad si Marco sa harap niya nang halos hindi niya namamalayan. Hindi dahil inaasahan niyang patawarin siya. Marahil dahil sa wakas, walang porma ng propesyon o katwiran ang pwedeng isuot sa pagitan nilang dalawa. Mahina niyang sabi. Inalis nito ang kamay sa mukha at tumingin sa kanya. Pagod, galit, wasak, pero gising na gising ang mga mata. Hindi ko alam kung saan nagsimula ang pagkasira mo, sabi nito, dahan-dahan, bawat salita ay parang hinihimay muna sa loob. Sa tatay mo ba? Sa takot mo? Sa yabang mo? O dahil hinayaan kitang lumaki na laging may paraan para makalusot. Pero isang bagay ang alam ko. Hindi kita pinalaki para iwan ang kapatid mo sa kalsada. Bumaba ang tingin ni Marco. Alam ko. Hindi. Sagot ni Corazon. Ngayon mo lang alam. Tumama iyon ng tama. Hindi niya kayang tanggihan. Sa dami ng taon na ginamit niya ang salitang alam ko sa rounds, sa diagnosis, sa life and death calls, ngayon lang marahil siya tunay na nakaramdam ng kaibahan ng kaalaman at pag-ako. Naramdaman niya ang mainit na kirot sa likod ng mata at sinubukan niya itong pigilan, ngunit wala nang saysay ang pagkapit sa dignidad. Hindi ko alam kung patawarin kita, sabi ng ina niya. At hindi ko ipinapangako. Tumango siya, nanginginig ang baba. Hindi ko rin hinihingi, mabuti. Tahimik muli. Pagkatapos ay napabuntong hininga si Corazon at bahagyang hinaplos ang buhok niya. Isang kilos na hindi niya inaasahan, hindi buong lamang, hindi buong pagtanggap, kundi iyong automatikong galaw ng nanay sa anak kahit galit na galit. At doon siya tuluyang nabasag. Hindi sa harap ng pulis. Hindi sa harap ng admin. Kundi sa isang haplos na hindi pa kapatawaran pero hindi rin pagtalikod. Naitago niya ang unang hikbi, ngunit hindi ang sumunod. Maikli lang. Pilit. Nakakahiya. Totoo. Hindi siya yamakap sa ina niya. Hindi rin siya niyakap nito. Ngunit pareho silang nanatili roon ng ilang segundo na para bang may inililibing na anyo ng pamilya na matagal ng bangkay pero ngayon lang inamin. Si Bea ang muling bumalik mula sa Aiko. Marco. Tumayo siya agad, pinahid ang mukha gamit ang likod ng kamay. Anong nangyari? Stable for now. Natapos ang bleed ang control. Pero critical pa rin. Hindi pa tapos ang laban. Ang simpleng for now ay parang regalo at sumpa ng sabay. Sapat para hindi pa matapos ang lahat. Sapat para pahabain ang pananagutan. Pwede ko ba siyang makita? Tanong ni Corazon. Saglit lang, sagot ni Bea. Tumayo ang ina niya at naglakad papuntang Aiko. Naiwan sina Marco at Bea sa koridor. Tinitigan siya nito,
Walang awa ngunit may pag-unawa. So, sabi nito, ginawa mo rin. Huli na, sagot niya. Laging huli. Pero ginawa mo pa rin. Hindi niya alam kung papuri ba iyon o simpleng observation. Marahil pareho. Takot ako, sabi niya. Hindi iyon confessional line. Mas tunog lang pagod. Dapat lang, sagot ni Bea. Ibig sabihin buhay ka pa. Hindi siya nakasagot. Maya-maya, sumilip si Villanueva mula sa dulo ng hallway at sumenyas na kailangan na niya. Bago siya tuluyang humakbang papunta roon, may isang batang nurse na nagmamadaling lumapit. Dok, napahinto ito at biglang nagtama ang sarili. Sir Marco, may consciousness response ulit ang pasyente. Hinahanap daw kayo. Kumirat ang dibdib niya. Sure, hindi niya ma-vocalize ng maayos dahil sa tube, pero kayo ang tinitingnan niya. Paulit-ulit, nagtagpo ang tingin nila ni Villanueva. 2 minutes, sabi ng pulis. Tumakbo siya pabalik sa Aiko. Sa loob, mas madilim na ng kaunti ang ilaw sa paligid ng kama para sa monitoring, kaya mas lantad ang mga linya ng mukha ni Lena sa pagitan ng benda at bruising. Nandoon si Corazon sa tabi, hawak ang kamay ng anak. Umatras ito ng bahagya nang makita si Marco, hindi bilang paanyaya, kundi bilang pagkilalang may kailangan munang mangyari sa pagitan ng magkapatid bago muling pumasok ang kahit sinong magulang. Lumapit si Marco sa kaliwang bahagi ng kama. Bumukas ng bahagya ang mga mata ni Lena. Mas malinaw ang tingin nito ngayon kahit lutang pa rin sa gamot at sakit. May galit pa rin, may sakit, pero may isa pang bagay, pagod na pagod na pagod. Lena, sabi niya, halos pabulong. Hindi siya makasagot ng salita, ngunit gumalaw ang mga daliri nito. Hinawakan niya iyon ng marahan, parang humahawak sa isang bagay na matagal niyang sinira at baka tuluyang mabasag kapag napalakas ang kapit. Inamin ko na, sabi niya, sa pulis. Lahat ng tungkol sa bangga. At ibibigay ko rin ang records. Bahagyang gumalaw ang kilay ni Lena. May luha na nabuo sa gilid ng isang mata nito, dahan-daang dumulas papunta sa bandang tainga. Hindi niya alam kung sakit iyon ng katawan o bigat ng narinig. Marahil pareho rin. Hindi kita hihingan ng tawad ngayon, patuloy niya, hirap sa bawat salita dahil gusto niyang maging eksakto. Wala akong karapatan manghingi habang ikaw ang naghihingalo dahil sa akin. Pero ayoko nang magsinungaling sa'yo. Natakot ako, noon pa, sa'yo, kay Papa, sa sarili ko, at lahat ng pinili kong takasan, ikaw ang sumalo. Napatigil siya, kumuyam ng bahagya ang kamay ni Lena sa palad niya. Napakaliit na galaw, pero sapat para ipahiwatig na naroon pa rin ito, nakikinig, nagpupumilit. Mabuhay ka, bulong niya. Hindi bilang utos, kundi halos pakiusap na nakakahiya sa huli niyang posisyon. Hindi para patawarin ako, kahit kamuhiin mo ako habang buhay. Mabuhay ka lang. Tumingin si Lena sa kanya ng matagal. Pagkatapos ay dahan-daang gumalaw ang mga mata nito papunta sa ina nila, saka pabalik sa kanya. Hindi man niya lubos mabasa ang ibig sabihin, may malinaw na bagay sa titig na iyon, hindi ito katapusan ng usapan. Hindi ito eksena ng milagrosong paghilom. Isa lamang itong pagbukas ng pinto sa napakahaba pang presyo ng totoo. Tumunog ang monitor ng bahagyang mas mabilis dahil sa pagod at emosyon. Lumapit ang nurse. Sir, kailangan na muna nating pahingahin siya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay ni Lena sa kama at umatras. Bago niya tuluyang talikuran ng kama, nakita niyang nakatingin pa rin sa kanya ang kapatid niya. Hindi na parang biktima lang. Hindi na parang kapatid lang, kundi parang saksi, at marahil iyon ang pinakamabigat na papel na dadalhin niya sa lahat ng susunod na araw. Paglabas niya ng Aiko, naghihintay si Villanueva. Wala nang dagdag na salita. Inilabas lang ng pulis ang posas mula sa baywang. Hindi agad ito isinara. Tiningnan muna si Marco, tila binibigyan siya ng huling segundo bilang malayang tao. Sa likod ng salaming pinto, tanaw niya si Corazon na muling yumuyuko sa tabi ni Lena. Sa koridor, naroon si Bea, tuwid ang tindig, hindi umiiyak, pero malinaw ang lungkot sa mukha. Sa bulsa ng jacket ni Villanueva ay naroon ang USB. Sa admin office, naroon ang suspension papers. Sa kung saan mang bahay o opisina, maaaring may isa pang copy ng katotohanan na hindi na nila hawak. At sa loob ng sarili niya, sa wakas, wala nang puwang para sa lumang kasinungalingang nagsilbi siyang mabuting anak, mabuting doktor,
mabuting kapatid, habang pinipiling mabuhay na parang walang kapalit ang kaduwagan. Inilahad niya ang mga kamay. Inilapat ni Villanueva ang malamig na bakal sa mga pulsuhan niya. Kumagit iyon sa balat ng sapat para maalala niya ang lahat ng bagay na hindi na niya kayang takasan. Kumagit iyon sa balat ng sapat para maalala niya ang lahat ng bagay na hindi na niya kayang takasan. Habang naglalakad siya sa koridor kasama si Villanueva, hindi siya tinitingnan ng karamihan, ngunit ramdam niya ang bahagyang pagbagal ng kilos ng ilang nurse, ang mabilis na sulyap ng isang orderly, ang biglang pagtahimik ng dalawang clerk na magkausap sa dulo ng istasyon nang mapansin ang posas sa kamay niya. Sanay siya sa pagdaan sa ospital na ito na may awtoridad, may layunin, may direksyong sinusundan ng iba. Ngayong gabi, pareho pa rin ang ilaw, pareho pa rin ang makintab na sahig, pareho pa rin ang amoy ng antiseptic at reheated na kape, pero nagbago ang bigat ng bawat tingin. Parang ang gusali mismo ay kinikilala na hindi na siya kabilang sa hanay ng mga taong gumagamot, kundi sa mga taong dinala rito ng sarili nilang pinsala. Hindi siya ibinaba agad sa presinto. Sa maliit na administrative holding room muna siya dinala para tapusin ang mga papeles, kumuha ng paunang statement, at i-coordinate ang medico-legal sequence dahil iisang gusali ang pinangyarihan ng pag-amin, ng pasyente, at ng pinaghihinalaang salarin. Ang silid ay malamig, may puting ilaw na masyadong maliwanag, may metal na mesa at 3 upuan na magkakaharap, may lumang electric fan sa sulok kahit naka-aircon na, at may amoy ng papel, ballpen ink, at pagod. Umupo siya sa isang upuang bakal na mas mababa ng bahagya kaysa sa gusto ng likod niya, at sa unang beses matapos ang mahabang gabi, wala siyang ginagawang kailangang iligtas ang iba. Iyon pala ang pinakadelikado. Kapag wala ka ng kailangang unahin, ikaw na ang natitira sa sarili mong isipan. Basahin mo ito, sabi ni Villanueva, inilalapag ang isang form sa harap niya. Temporary Custody Acknowledgement. Hindi ka pa formally charged ngayong minuto, pero you are under custodial procedure dahil sa admission mo at sa ongoing investigation. Kinuha ni Marco ang papel. Malinaw ang mga salita, naiintindihan niya lahat. Masakit nga lang ang pagiging simple ng proseso kapag ikaw na ang paksa. Ang petsa, ang oras, ang description ng incident, ang lugar, ang pangalan niya, lahat nakahanay ng parang walang pakialam sa bigat ng laman. Pumirma siya, narinig niya ang sariling pirma na kumayad sa papel, mahaba, kontrolado, pamilyar, at sa gabing iyon ay parang pirmang mula sa ibang tao. Kailangan kong kunin ang formal statement mo, sabi ng pulis habang binubuksan ang recorder. Mula sa umpisa, kung gusto mo ng abogado, pwede tayong maghintay. Natahimik si Marco. Abogado. Dati iyon ang automatic na hakbang. Protektahan ang sarili. Ayusin ang narrative. Huwag magkamali ng salitang pwedeng bumalik laban sayo. Ngunit sa punto ring iyon, alam niyang anumang pagtatangka na paliitin ang nangyari ay babalik din sa kanya mamaya, sa Aiko, sa ina niya, sa sulat ni Lena, sa sariling boses kapag nag-iisa na siya. Gusto ko ng abogado para sa proseso, sabi niya, pero magsasalita ako ngayon. Tumango si Villanueva. Wala itong kommentong mabait o mapanukso. Sige, simulan mo sa pag-alis mo sa BGC. At nagsimula siya. Hindi mabilis. Hindi rin maindayog. Bawat detalye ay hinihila niya mula sa maputik na bahagi ng alaala. Ang kondo ni Adrian sa ika-17 palapag, ang 2 baso ng whiskey na naging 3 dahil ayaw niyang umuwi agad, ang ulan na nagsisimula pa lang noon sa salamin ng balkonahe, ang missed calls ni Lena na nakita niya pero binaliwala, ang inis na sumiksik sa kanya nang mabasa ang text nitong kailangan natin mag-usap ngayong gabi. Hindi na pwede bukas. Naalala niya kung paano niya inihagis ang phone sa passenger seat at sinabing, lagi na lang may drama. Sinabi niya iyon ng may pagod, may yabang, at may uri ng kapangyarihang galing sa pag-aakalang may oras pa palagi para sa mahahalagang bagay. Isinalaysay niya ang pagmamaneho sa basang Commonwealth, ang bilis na alam niyang lampas sa dapat, ang madilim na sandali bago lumitaw si Lena sa ilaw ng headlight, ang impact na hindi malakas na parang sa pelikula ngunit sapat para tumama ang katawan sa hood at bumagsak sa kalsada na may tunog na hindi niya malilimutan habang buhay. Bumaba ako, sabi niya sa recorder, ngunit sa puntong iyon ay hindi na siya nakatingin kay Villanueva. Nakatitig lang siya sa sariling mga kamay. Nilapitan ko siya. Nakahiga siya sa gilid. Umuungol. Nakita ko ang mukha niya. Nakilala ko siya. Sumakay ako ulit. Umalis ako.
Bakit? Tanong ng pulis. Paulit-ulit na itong tanong buong gabi, pero iba sa formal statement. Dito, naka-record. Dito, wala nang pwedeng bawiin. Huminga siya ng malalim. Dahil duwag ako. Tahimik ang recorder. Tahimik din ang silid. At, dagdag ni Villanueva, dahil alam nilang pareho na hindi sapat sa batas ang ganitong uri ng moral simplification. At dahil nakainom ako. Dahil takot akong masira ang career ko. Dahil nung nakita kong si Lena iyon, bumalik lahat ng luma naming gulo, at ang unang pumasok sa utak ko ay hindi kung paano siya ililigtas kundi kung paano ako lulusot. Pumikit siya. Iyon ang totoo. Tinapos nila ang statement na halos mag-aalas 4 na ng madaling araw. Sa mga huling bahagi, tinalakay ang sulat, ang USB, ang lumang sunog sa bodega, ang pagkakaalam niyang may namatay noong insidenteng iyon, at ang paghihinalang may ibang copy ng ebidensya sa labas ng pamilya. Hindi pa sapat iyon para buuin ang buong kaso, pero sapat para buksan ang mga pinto na matagal nang nakakandado. Habang nagsasalita siya, lalo niyang nararamdaman ang unti-unting pagkawasak ng mga partisyon sa buhay niya na di malinaw, personal, propesyonal, pampamilya, legal. Lahat naglalapitan na ngayon, naghahalo-halo, at ang gitna ng lahat ay hindi na ang doktor na si Marco Reyes kundi ang lalaking pinili ang sarili sa maling sandali at ngayoy pinipilit pa ring malaman kung may natitira bang mabuting dahilan para magsalita ng buo. Pagkatapos ng statement, pinahintulutan siyang manatili muna sa isang maliit na observation room sa loob ng ospital annex habang hinihintay ang transfer procedure, dahil kailangan pa ring may madaling access ang mga investigador at ang ospital kung sakaling magbago ang kondisyon ni Lena at kailanganin ng karagdagang documentation. Hindi iyon selda, pero hindi rin kalayaan. May maliit na bintanang may grills, isang bench na may manipis na kutsan na hindi maayos ang foam, isang lavatory na may tumutulong gripo, at isang dilaw na ilaw na hindi pinapatay. Doon siya iniwan mag-isa sa unang pagkakataon. Umupo siya sa gilid ng bench at saka yumuko, ang mga siko sa tuhod, ang mga kamay magkakawit na parang pinipigilan ang sarili na magkawatak. Sa katahimikan ng silid, mas malinaw niyang narinig ang ibang tunog mula sa malayo, trolley wheels, elevator bell, mahinang pa-system na tumatawag ng staff code, isang aso sa labas ng compound na tila napadpad sa maling oras ng gabi. May kakaibang linaw sa ganitong klaseng puyat. Hindi ka naganap na malakas para magsinungaling sa sarili, pero hindi ka rin sapat na malinaw para humingi ng kapayapaan. Naalala niya si Lena noong bata pa sila, nakasakay sa likod niya sa bisikleta sa loob ng subdivision sa Bulacan na pinagtatrabahuhan ng tatay nila ang mga lote at bodega. Sumisigaw ito noon sa tuwa kapag bumibilis siya, tapos magagalit kapag bigla siyang liliko ng walang sabi. Kuya, wag mo kong iiwan ha. Sabi nito minsan nang bumaba sila malapit sa creek dahil may mga batang lalaki roong nangaasar. Naalala niya ang pagiging natural ng pagsagot niya noon. Hindi, ganoon lang. Isang batang pangako na walang drama. Walang kondisyon. Walang footnote. Kailan nagsimulang mabulok ang ganoong kasimple? Sa unang malaking sikreto ba sa bahay? Sa unang beses na nakita niyang may pera sa mesa si Papa at biglang tumahimik si Mama? Sa unang beses na pinuri siya ng todo dahil matalino siya at tahimik, habang si Lena ay tinawag na mahirap pakalmayin dahil masyado itong maraming tanong. O noong natutunan niyang mas madaling mahalin kapag maayos ang performance mo kaysa kapag magulo ang konsensya mo. Hindi niya alam. At marahil isa iyon sa mga pinakamahirap tanggapin, may pinagmulan ng pagkasira, pero hindi laging may iisang eksaktong lugar na pwedeng sisihin. May kumatok ng mahinahon makalipas ang hindi niya matansyang tagal. Pumasok si Bea, may dalang paper bag mula sa cafeteria at isang bottled water. Pinayagan ka nilang bisitahin. Tanong niya. Pinayagan akong i-check kung buhay ka pa at kung kaya mong umata, sagot nito, inilapag ang bag sa tabi niya. Bread. At malamig na adobo rice bowl na tinamad ng uminit ang kusina. Tumingin siya rito. Salamat. Umupo si Bea sa kabilang dulo ng bench, hindi masyadong malapit. Stable pa rin si Lena. Nagkaroon ng brief hypotension pero na-manage. Nakalipat na siya sa mas mahigpit na critical monitoring. Hindi pa siya pwedeng kausapin ng mahaba. Tumango si Marco. Si Mama. Nasa chapel. Napangiti siya ng bahagya, pagod at malungkot. Siyempre. Oo. Pero bago siya pumasok doon, kinausap niya si Dr. Santos tungkol sa bilang, possible surgery expenses, rehab,
at legal documentation ng pasyente. Kahit wasak na wasak siya, nanay pa rin. Napabuntong hininga si Marco. Nakikita niya iyon. Sa pamilyang Pilipino, may mga sandaling hindi na kailangan ng paliwanag kung bakit kahit basag na ang loob, may magtatanong pa rin kung may PhilHealth papers na ba, sino ang sasama sa blood bank, sino ang tatawag sa pinsan, sino ang magbabantay sa bag. Ang pag-aaruga rito ay laging may kasamang logistics. Hindi pwedeng puro damdamin. Hindi niya ako pinagmumura, sabi niya, tila nagtataka pa rin. Mas mahirap yun minsan, sagot ni Bea. Tahimik sila sandali, binuksan niya ang bottled water pero hindi agad uminom. Lumabas na ba ang laman ng USB? Tanong niya. Hindi ko dapat sabihin, pero may kaunti na akong narinig. Tinignan siya nito ng diretso. May scans daw ng receipts, lumang pictures ng bodega bago at pagkatapos ng sunog, at audio recording. Hindi pa nila natatapos. Kumirat ang sentido niya. Audio ng ano? Hindi pa malinaw. Pero may mga pangalan daw. Ipinihit ni Marco ang bote sa pagitan ng dalawang palad. Narito na nga, hindi na ito nananatiling kasaysayang pampamilya. Kapag may names, may posibleng buhay pa ring tatamaan. Mga dating opisyal, mga negosyo, mga kaalyado ng tatay niya, mga taong marahil matanda na ngayon pero may impluwensya pa rin. At sa susunod na mga araw, hindi na lang sila magkakapatid at mag-ina ang haharap sa naging dumi ng pamilya. Lalawak ito, ngunit naisip din niya ang linya ni Lena, pumili ka naman minsan ng hindi para sa sarili mo. Ito na marahil iyon, hindi nobleng desisyon, hindi dramatic redemption, kundi simpleng pagtigil sa pagharang sa paglabas ng katotohanan. Marco, sabi ni Bea, mas mahina ngayon. May isang bagay akong sasabihin, at baka magalit ka. Bahagya siyang napatingin dito. Sige, hindi porke umamin ka, mababawi na ang pagtingin ng mga tao sa'yo. At hindi rin porke sinunod mo na sa huli ang tama, may karapatan ka ng umasa na mapapadali para sa kapatid mo ang paggaling. Tumango siya. Alam ko, good. Hindi iyon malupit, kailangan lang. Kasi minsan ang mga taong kagaya mo, kapag nakagawa na ng tama pagkatapos ng mahabang mali, akala nila may credit na iyon. Napaisip siya. Muli, tama. Kung tutuusin, may bahagi nga sa loob niya na lihim na naghahanap ng kahit kaunting anyo ng moral balance sheet, parang ang pag-amin ay pwedeng maging down payment sa hinaharap. Ngunit hindi ganoon ang trauma. Hindi ganoon ang pamilya. Hindi ganoon ang katawan ng nabangga at iniwan. Wala akong credit, sabi niya sa wakas. Meron ka lang utang, sagot ni Bea. At mahabang-haba pa ang hulog. Uminom siya ng tubig. Masakit sa lalamunan ang lamig. Nang umalis si Bea, naiwan siyang muli sa observation room. Tinry niyang kumain ng ilang subo ng malamig na kanin, pero ang lasa ay parang carton sa bibig. Maya-maya ay napasandal siya sa dingding at saglit na nakatulog, iyong tipong puyat na hindi tunay na tulog kundi biglang pagkawala ng ilang minuto. Nagising siya sa mahinang pagbukas ng pinto at sa kulay ng umaga na pumapasok na sa maliit na bintana, maputlang abo pa lang, hindi pa buo ang araw. Si Corazon ang pumasok, wala itong dalang sermon, wala ring luha, may dalang rosaryo na balot sa palad at isang supot ng pandesal na hindi pa nabubuksan. Galing chapel, tanong niya, paos ang boses. Tumango ang ina niya, umupo ito sa tapat niya. Hindi ako nagdasal na iligtas ka sa kaso, sabi nito agad. Alam ko, nagdasal ako na mabuhay ang kapatid mo. At na sana, sa wakas, harapin mo kung sino ka talaga kapag wala ng reputasyong sasalo. Hindi siya umimik, tumango lang. May sinabi ang surgeon, patuloy ni Corazon. Kung malalampasan ni Lena ang susunod na 24 na oras, tataas ang tsansa. Pero mahaba ang rehab. Pwedeng may epekto sa paglakad. Pwedeng may problema sa paningin dahil sa head trauma. Wala pang kasiguruhan. Umayos siya ng upo, tila bawat impormasyong medikal ngayon ay may bagong bigat dahil hindi na siya ang nagbibigay nito kundi tumatanggap. Naiintindihan ko. Hindi mo pa rin lubos maiintindihan hanggang sa makita mo siyang natutong maglakad ulit habang dala ang galit sa'yo. Tahimik siyang tumingin sa ina niya. Hindi na ito simpleng pagsaway. Isa itong paunang anyo ng hinaharap. Ang habang buhay na hindi pelikula. Mga therapy session, follow-up consultations, baka disability papers, baka pagkadismaya, baka buwan ng katahimikan, baka mga araw na hindi siya titignan ng kapatid niya kahit nakaupo siya sa parehong silid.
Hindi ko siya pipilitin, sabi niya. Mabuti. Inilapag ni Corazon ang supot ng pandesal sa pagitan nila. At may isa pa. Inangat niya ang tingin. Kanina, habang nasa chapel ako, tinawagan ako ni Mila. Napatigil si Marco. Si Mila, pinsan ni Lena sa mother's side, halos kaedad nito, at siyang madalas sumando noon sa mga reunion kapag ayaw nang umuwi ni Lena sa bahay nila. Ano sabi? Siya ang may hawak ng second copy. Sumikip ang dibdib niya. Paano niya nalaman? Matagal na palang alam ni Lena na hindi ka sisigot. Kaya may plano na siya bago ka pa niya tawagan kagabi. Mapait ng ngiti ang sumagi sa bibig ni Corazon, pero walang saya. Mas matalino ang kapatid mo kaysa sa iniisip mo. Tumango siya. Oo, at si Mila, ayaw makipag-usap sa pulis hanggat hindi nagigising si Lena ng maayos. Pero handa siyang ibigay ang copy kapag kailangan. Nagtagpo ang mga mata nila ng ina niya. Pareho nilang naunawaan ang ibig sabihin. Hindi na mapipigilan ang pag-usad nito. Maaaring hindi ngayon, ngunit nasa riles na. Ang tanong na lang ay kung gaano karaming tao ang masasagasaan sa katotohanang darating. Sa labas, unti-unting lumilinaw ang umaga. Ramdam na ang pagsisimula ng shift ng bagong araw sa ospital, mas maraming yabag, mas maraming tawag, mas sariwang amoy ng bagong timplong kape mula sa pantry, mas aktibong elevator, mas maraming bantay na may dalang supot ng pandesal at mga papel para sa cash advance sa billing. Ang buhay ay walang pakialam sa pribadong trahedya. Tuloy-tuloy lang ito. Tumayo si Corazon. Mamayang hapon, ililipat ka na raw sa presinto pagkatapos ng medical legal processing. Tumango si Marco. Bago iyon, dagdag nito, kapag pwede na, gusto kong marinig ni Lena mula sa'yo ulit. Hindi para gaman ka, kundi para wala nang kulang sa mga bagay na dapat mong panindigan. Gagawin ko. Huminto ito sa may pinto. At Marco, napatingin siya. Huwag kang umasa na pagkatapos mong umamin, may babalikan kang dating buhay. Wala na iyon. Naiwan ang pinto na bahagyang nakabukas nang lumabas siya. Nakatitig lang si Marco sa manipis na guhit ng liwanag sa sahig. Wala na iyon. Tama, hindi na usapin ngayon ang pagbabalik. Ang usapin ay kung paano mabubuhay sa lahat ng nawasak, at kung may paraan bang may tama kahit hindi na maibalik. Sa bandang huli ng umaga, dinala siya sa medical legal office para sa blood extraction, documentation, at final coordination bago ang transfer. Sa bawat lagda, bawat initial, bawat pagtawag ng buo niyang pangalan sa dokumento, lalo niyang nararamdaman na papalapit na siya sa yugto kung saan hindi na ospital ang sentro ng kwento kundi ang mga consequence na legal, pampubliko, at pampamilya. Ngunit sa gitna nito, may isa pa ring manipis na hibla na humihila sa kanya pabalik sa Aiko, sa kapatid niyang lumalaban pa rin, at sa usapang hindi pa tapos. Nang ibalik siya pansamantala sa observation room para hintayin ang sasakyan ng presinto, sumilip si Bea sa pintuan at nagsabi ng maikli lang, nagising siya. Mas malinaw, baka pwede kang bigyan ng 5 minuto. Tumayo si Marco agad, at sa mismong sandaling iyon, alam niyang papasok na sila sa bahagi ng kwento na wala ng pagtatago, wala ng procedural shield, at wala nang natitirang halaga ang anumang salita maliban sa kaya nitong sirain o simulan ang matagal na dapat nang harapin. Tumayo si Marco agad, at sa mismong sandaling iyon, alam niyang papasok na sila sa bahagi ng kwento na wala ng pagtatago, wala ng procedural shield, at wala nang natitirang halaga ang anumang salita maliban sa kaya nitong sirain o simulan ang matagal na dapat nang harapin. Mabigat ang mga paa niya habang naglalakad pabalik sa Aiko corridor, ngunit mas mabigat ang katahimikang sumasabay sa kanya. Ang ospital sa umagang iyon ay iba na ang tunog. Hindi na ito hysterical na gabi ng ambulansya at code blue. Ito ang malamig, organisado, pagod na paggalaw ng araw-araw na sakuna. May mga bagong pasyenteng dumarating. May mga intern na bagong pasok ang uniform at halatang hindi pa nakakakape. May mga kamag-anak na may hawak na thermos, plastik ng lugaw, folder ng laboratory request, rosaryo, charger, at maliliit na pag-asang inuulit sa sarili na baka pagdating ng doktor ay mabuting balita ang dala. Sa dulo ng hallway, sa likod ng salamin, naroon ang kama ni Lena, at kahit ilang metro pa ang layo, parang doon nakatutok ang lahat ng natitirang lakas sa loob ng dibdib ni Marco. Naghihintay si Bea sa labas ng pinto. Mas alert siya. Sabi nito, mahina pa rin, hindi pwede ang mahabang usapan. At kapag tumaas ulit ang agitation niya, lalabas ka.
Tumango si Marco. Hindi siya nagtangkang magpasalamat dahil napakaliit ng salita para sa mga ganitong hiram na sandali. Pagpasok niya sa Aiko, sinalubong siya ng malamig na hanging may amoy ng sterile gauze, alkohol, at bahagyang plastik ng mga tubang. Mas maliwanag ang mukha ni Lena ngayon dahil naayos na ang sweleng sa isang banda, ngunit mas nakikita rin tuloy ang lawak ng pinsala. May bahagyang pasa sa sentido, may tape sa leeg, may mga linya ng pagod at sakit na hindi dapat makita sa mukha ng kapatid mong dati mong inaalala lamang bilang matigas ang ulo, mabilis sumagot, at laging may sariling isip. Ngayon, ang lahat ng iyon ay nandyan pa rin, pero nakabalot sa kahinaan ng katawan na pinwersa ng trauma. Nasa tabi ng kama si Corazon, hawak ang maliit na bimpo na ipinapahid paminsan-minsan sa noo ng anak. Nang makita si Marco, hindi siya pinigilan ng ina niya. Hindi rin siya tinulungan. Umatras lang ito ng bahagya at ibinigay sa kanilang dalawa ang espasyong matagal nang wala. Lumapit si Marco. Hindi agad siya nagsalita. Sa puntong iyon, alam niyang ang unang salitang lalabas sa bibig niya ay magtatakda ng tono ng lahat ng susunod. Hindi na ito tulad ng dati na kaya niyang pagtakpan ng kaba gamit ang pagiging maayos magsalita. Dito, ramdam agad ang kasinungalingan. Dito, makikita agad kung alin ang salita ng taong takot at alin ang salita ng taong sa wakas ay handang tumayo sa harap ng nasaktan niya. Bumukas ang mga mata ni Lena at tumitig sa kanya. Mas malinaw na ngayon. Mahina pa rin, ngunit may direksyon. Walang duda na kilala siya nito. Walang puwang para sa anyo ng sentimental confusion na madalas nangyayari sa mga eksena ng muling pagkikita. Hindi ito ganoon. Hindi maambat ang mukha ni Lena. Hindi rin ito tuluyang tumigas. Para itong mukha ng isang taong matagal nang inensayo sa isip ang araw na ito, ngunit nang dumating ay ayaw pa ring magpatalo sa damdamin. "Hi," sabi ni Marco, at agad din niyang naramdaman kung gaano kapangit ang tunog ng payak na pagbaitang iyon. Parang insulto sa haba ng mga taon. Ngunit wala na siyang mas maayos na panimula. Bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Lena sa ibabaw ng kumot. Tinanggal na ang ventilator tube at pinalitan ng high-flow support, kaya may pagkakataon na itong magsalita ng pira-piraso, paus, at sobrang hina. "Mukha kang puyat," sabi nito, halos bulaong, pero malinaw ang sardonic na bahid. Napapikit si Marco ng bahagya, at sa kung anong dahilan ay halos mapangiti siya sa sakit. Naroon pa rin siya. Naroon pa rin ang talam ng kapatid niyang marunong gumamit ng biro para hindi tuluyang lamunin ng mga tunay na tanong. "Oo," sagot niya. "Deserve mo," sabi ni Lena, at kahit halos wala ng boses, tumama pa rin iyon ng diretso. Tumango siya. "Oo." Tahimik sila ng ilang segundo. Ang monitor ay may regular na bipang na tila tumitiktak sa pagitan ng mga dapat sabihin. Pinagmasdan niya ang kamay ni Lena. May bakas pa ng dried adhesive sa balat. May maliit na kalyo sa gilid ng hinlalaki na hindi niya alam kung saan galing. Naalala niyang bigla, matagal na nga pala siyang wala sa buhay nito para mapansin ang mga ordinaryong bagay. "Inamin ko na," sabi niya. "Sa pulis. Sa lahat ng nangyari sa kalsada." Hindi agad sumagot si Lena. Pumikit muna ito, marahil dahil masakit pa rin ang ilaw o masakit ang pakikinig. Nang muling magmulat, nakatutok pa rin ang tingin sa kanya. "Mabuti," sabi nito. "Dapat lang." "Oo, at yung files. Ibibigay din." Lumalabas na. Huminga si Lena ng mabagal, kitang-kita ang effort sa maliit na pag-angat ng dibdib. "Akala ko tatakbo ka ulit." Hindi niya pinrotektahan ang sarili sa sagot. "Gusto ko." Noong una, bahagyang gumalaw ang isang kilay ni Lena, parang hindi ito nagulat. Siyempre hindi. Kilala siya nito ng mas totoo kaysa sa maraming tao. Pero hindi na. Tanong nito. Pinilit niyang tumingin ng diretso sa mga mata ng kapatid niya. "Pagod na akong maging ganoong tao." Umikli ang hininga ni Lena na parang gustong tumawa pero hindi kaya ng katawan. "Late ka na naman." Hindi siya tumutol. "Alam ko." Sa gilid, tahimik lang si Corazon. Hindi nangingialam. Hawak lang nito ang rosaryo sa palad, pinapaikot ang mga butil gamit ang hinlalaki, ngunit hindi inaalis ang mata sa dalawang anak. Sa pagitan nila, ramdam ang isang katotohanang walang nagsasabi ng buo, hindi nila kayang magkasya sa lumang hulman ng pamilya matapos ang gabing ito. Kahit mabuhay si Lena, kahit umamin si Marco, kahit lumabas ang records, may bahagi ng kanila na tuluyan ng natapos. Ang tanong ay kung may matitira bang hindi naiinis, hindi takot, hindi basag.
Bakit mo dinala sa akin? Tanong ni Marco pagkatapos ng mahabang katahimikan. Yung sulat, yung USB. Bakit ako pa rin? Napatitig si Lena sa kisame, pagkatapos ay bahagyang bumaling pabalik sa kanya. Kasi kahit anong deny mo ikaw pa rin ang marunong magbukas ng pinto. Hindi niya agad naintindihan. Marahil nakita iyon ni Lena sa mukha niya. Hindi dahil mabuti ka. Hindi dahil maaasahan ka. Nagsara ito ng mata sandali, huminga, saka itinuloy. Kundi dahil pag natakot ka na at wala ka ng choice gumagalaw ka. Napababa ang tingin ni Marco. Masakit ang pagiging tama ng pagsusuring iyon. Ilang taon siyang gumagalaw lang kapag wala ng lusot, kapag nasa bingit na, kapag may posisyon na ang pader sa likod niya. Hindi ito kabayanihan. Hindi ito prinsipyo. Isa itong ugali ng taong laging huli sa responsibilidad ngunit sanay sa malo ng immediate crisis. Hindi ko alam kung insulto yan, sabi niya ng mahina. Pareho, sagot ni Lena. At sa pagkakataong iyon, si Corazon ang bahagyang napahikbi, mahina, pinigil, halos walang tunog, ngunit sapat para magpalingon sa kanilang dalawa. Hindi ito umiyak ng malakas. Isa lang iyong lamat sa boses ng isang nanay na narinig sa wakas ang mga anak niyang nagsasabi ng totoo sa iisang silid. May sinabi si Mila, dagdag ni Marco. Siya ang may second copy. Bahagyang tumango si Lena. Smart, sabi ni Corazon sa gilid, at sa kabila ng lahat ay may bahid pa rin iyon ng pagiging ina na hindi mapigilan ang paghangang mahinahon kapag may ginawa ang anak na maayos ang plano. Oo, bulong ni Lena. Hindi ko na kayo kayang pagkatiwalaan. Wala ni isa sa kanila ang tumutol. Sa halip, bumigat lang lalo ang hangin. Iyon ang isa sa mga pinakamasakit na uri ng katotohanan sa pamilya, kapag may isang linyang sobrang totoo kaya walang nagtatangkang pabulaanan. Anong gusto mong mangyari? Tanong ni Marco. Sa files, sa kaso, sa lahat. Hindi mabilis sumagot si Lena. Kita sa mukha nitong iniipon muna ang lakas hindi lang para magsalita kundi para magpasya kung alin sa mga nais niyang sabihin ang nararapat marinig ng lalaking nasa harap niya. Gusto ko mailabas, sabi nito. Pero hindi para sa drama. Hindi para sa media. Hindi para sa ganti. Huminto ito, huminga. Para matapos na yung pagprotekta natin sa mga taong matagal nang patay pero buhay pa rin ang dumi. Napakapit si Marco sa rail ng kama. Naroon na nga sila sa dulo. Hindi yung dulo ng kwento sa paraang kumpleto na. Kundi sa yugto kung saan ang natitirang gawain ay hindi na paghahanap ng bagong sikreto, kundi pagsalo sa epekto ng pagbukas ng lahat. At tayo? Tanong niya bago niya mapigilan ang sarili. Alam niyang makasarili ang tanong. Alam niyang hindi ito ang pinakamahalaga. Pero lumabas pa rin, marahil dahil tao pa rin siya. Marahil dahil sa wakas ay natatakot na siyang wala ng anumang natitirang relasyon matapos ang lahat ng pag-amin. Tinitigan siya ni Lena ng matagal. May sakit sa titig nito, pero may pagod ding parang ayaw na nitong gumastos ng sobrang galit kung hindi kailangan. Hindi kita mapapatawad ngayon, sabi nito. Baka hindi rin bukas. Baka hindi kailanman ng buo. Tumango siya agad, halos pasalamat na may malinaw na linya. Pero ayoko ring mabuhay na puro ikaw ang sentro ng galit ko. Napalunok siya. Hindi iyon kapatawaran. Hindi rin iyon pagtanggap. Ngunit para sa isang pamilya na sanay magtago sa sukdulan ng damdamin, napakalaki na ng pagbibigay ng ganitong uri ng katotohanan. Fair, sabi niya, mahina. Hindi ka pwedeng mag-English pag durog ka, bulong ni Lena. At sa pagkakataong iyon ay may bahagyang panginginig sa gilid ng labi nito na halos matawag na tawa kung hindi lang masakit sa katawan. Napatawa rin si Marco ng maikli, sabay hapdi sa dibdib. Ilang taon niyang inakala na wala ng anyo ng usapan sa pagitan nila maliban sa sigawan o katahimikan. Hindi niya inisip na may mas mahirap pala, ang mabagal, payak, walang dekorasyong pagtanggap na nasaktan nila ang isa't isa ng sobra at wala ng shortcut pa uwi. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong gumawa ng kahit ano para sa'yo, sabi niya. Meron, sagot ni Lena, at agad niyang inangat ang tingin. Huwag kang magsinungaling sa hearing. Huwag mong gawing technical. Huwag mong hayaang ako pa ulit ang magbitbit. Dumiretso ang likod ni Marco na parang may humawak sa gulugad niya. Ito ang habilin. Hindi dramatic plea na alagaan siya. Hindi request na bumawi bilang kapatid. Kundi simpleng utos na huwag nang hayaang ang biktima na naman ang magbuhat ng bigat ng paglilinaw. Hindi, sagot niya. Hindi ko gagawin. Tinitigan siya ni Lena,
parang sinusukat kung gaano katibay ang salitang iyon. Sa huli, bahagyang tumango ito. Mula sa tabi, lumapit si Corazon at hinawakan ang kamay ng anak. Tama na muna, sabi ng ina niya. Pagod ka na. Lahat tayo, bulong ni Lena nang nakapikit na. Ilang saglit pa ang itinagal ni Marco roon. Tinitingnan niya ang 2 taong pinakamalaking bahagi ng buhay niya at sabay ding pinakamalaking salamin ng mga kasalanang hindi na niya kayang i-edit. Ang ina niyang nabuhay sa kompromiso at katahimikan. Ang kapatid niyang nabuhay sa galit at paghahanap ng totoo. At siya, na nabuhay sa paggaling sa katawan ng iba habang iniiwasan ang bulok sa loob ng sariling bahay. Nang lumabas siya ng Aiko, naghihintay na si Villanueva sa koridor, kasama ang isang uniformed officer at ilang dokumento para sa transfer. Hindi na siya tinanong kung handa na siya. Tapos na ang panahong iyon. Inilakad siya pababa sa service elevator, dumaan sa likod na bahagi ng ospital kung saan mas kaunti ang tao, mas madilim ang pintura, mas naririnig ang ugong ng generator at ang kalansing ng mga bakal na trolley. Sa labas, sumalubong ang init ng papataas na araw, iyong init ng Metro Manila na mabilis kumapit sa balat kahit umaga pa lang, may halong alikabok, usok ng diesel, at amoy ng basang semento mula sa nahuling ulan kagabi. Sa loading bay nakaparada ang sasakyan ng pulis. Pamilyar sa kanya ang eksenang ito bilang doktor na paminsan-minsang nakakakita ng mga under custody patient. Iba pala kapag ikaw ang sasakay. Bago siya ipasok sa sasakyan, may narinig siyang boses. Marco, lumingon siya. Nasa dulo ng covered walkway si Mila, humahabol ng lakad, may hawak na tote bag at folder. Ang buhok ay nakatali ng magulo at halatang diretsong bumiyahe ng walang tulog. Hindi niya ito nakikita ng ilang taon, ngunit pareho pa rin ang titig, diretso, hindi natitinag, parang laging handa sa away kapag kailangan. Mila, sabi ni Corazon mula sa likod na papalapit din. Huminto ang pulis ngunit hindi lumayo. Lumapit si Mila hanggang nasa harap na si Marco. Tinignan muna nito ang poses sa kamay niya, saka ang mukha niya. Walang awa roon. Wala ring theatrical hatred. Mas nakakabahala ang kawalan ng sobrang emosyon. Ibig sabihin, matagal na nitong napaghandaan ang posibilidad na ito. Nakausap ko na ang pulis, sabi nito. Ibibigay ko ang second copy kapag official na ang request. At lalabas ako kung kailangan. Tumango si Marco. Dapat lang. Bahagyang umangat ang kilay ni Mila, parang hindi nito inaasahan na ganoon ang sagot. Huwag mong gagawing madali para sa sarili mo, dagdag nito. Hindi ako narito para sa closure niyong magkakapatid. Alam ko, mabuti. Saglit itong tumingin kay Corazon, at sa maikling tingin na iyon ay andoon ang buong kasaysayan ng extended family, ang mga reunion na may plastikan, ang mga lihim na bulong ng matatanda sa kusina, ang mga batang naglalakihan sa paligid ng mga adultong hindi nagsasabi ng buong totoo. Buhay pa si Lena, sabi ni Mila, bumalik ang tingin kay Marco. Iyon pa lang ang dahilan kung bakit hindi pa kita tinutulak sa pader. Hindi siya nagtanggol. Fair. Napailing si Mila ng bahagya. Nakakairita ka pa rin. Halos mapangiti siya. Pagod at walang saya. Ngunit may kakaunting pagkilala na may mga taong sa sobrang tagal ng galit ay hindi na kailangan pang sumigaw para maging matalim. Tinawag siya ng pulis. Umakyat siya sa sasakyan. Habang nagsasara ang pinto, nakita niya sa labas ang 3 babaeng natira, si Corazon, tuwid pa rin kahit wasak, si Mila, may hawak na folder na parang patalim ng katotohanan, at sa di kalayuan sa pinto ng ospital, si Bea, nakamasid, tahimik, hindi kamakaway. Humandar ang sasakyan. Sa bintana, dumausdos pabalik ang pader ng ospital, ang mga ambulansya, ang guardhouse, ang mga vendor sa tapat na nagtitinda na ulit ng sopas at pandesal sa mga bantay. Ang lungsod ay nagpapatuloy. Ang traffic sa kabilang lane ay nagsisimula ng mabuo. May isang jeep na puno na agad kahit maaga pa, may mga estudyanteng may backpack, may mga call center agent na pauwi, may construction worker na nakapamaywang sa tabi ng hardware. Sa gitna ng karaniwang umaga ng lungsod, walang may pakialam na sa loob ng sasakyang iyon ay may lalaking unti-unting binabaklas ang lumang buhay. Sa presinto, mabilis ngunit hindi magaan ang mga proseso. Fingerprinting, inventory ng personal effects, medical notation, temporary holding. May mga matang tumitingin, may mga boses na bumababa ang tono kapag naririnig ang apelyido niya, may iilang bulungan ng doktor daw.
Ngunit hindi na siya kumapit sa huling natitirang piraso ng status. Hinayaan niyang dumaan ang lahat, bawat form, bawat utos na dito po, bawat malamig na bakal ng mesa at monoblock chair. Pagsapit ng tanghali, nakaupo siya sa loob ng maliit na detention room na may bakal na rehas, may electric fan na umiikot pero hindi sapat ang buga, at may amoy ng init, lumang kahoy, at detergent. Sa kabilang selda may lalaking tulog na may tuwalya sa mukha. Sa koridor, may nagtatatalong mag-asawa tungkol sa bail. May batang babae sa receiving bench na may dalang Tupperware para sa tatay niyang nakakulong. Ang mundo ng pananagutan ay hindi dramatic. Madalas, mainit lang, mabagal, at nakakahiya. Umupo si Marco at Sam Andel sa sementong pader. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi at umaga, hindi na siya pwedeng puntahan ng kahit anong gawain. Naroon lang siya sa simpleng anyo ng kinahinatnan. Inisip niya si Lena sa Aiko, marahil muling tulog dahil sa gamot. Inisip niya si Corazon na malamang ay nakikipag-usap sa bileng, sa social worker, sa doktor, sabay dasal sa sarili. Inisip niya si Mila na baka nasa photocopy shop o legal office na, naghahanda ng kung anumang susunod. Inisip niya si Bea na balik na sa shift, naglalakad sa parehong koridor kung saan dati siyang may otoridad. Walang malinis na linya patungo sa hinaharap. Posibleng matanggal ang lisensya niya. Posibleng makulong siya ng matagal. Posibleng mabuhay si Lena ngunit hindi na bumalik sa dati ang katawan. Posibleng lumabas ang baho ni Papa at masira ang ilang natitirang pangalan sa pamilya. Posibleng magkapatawaran sila ng bahagya sa malalayong taon. Posible ring hindi, ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi na gumagalaw sa loob niya, ang matagal na paghahanap ng paraan para makalusot. Wala na iyon. At marahil, sa pinakapayak at pinakamasakit na paraan, iyon ang unang totoong hakbang na nagawa niya bilang kapatid, bilang anak, at bilang tao, kahit huli na naman. Nang bandang hapon, may lumapit na desk officer sa rehas at nagsabing may pinaiwang mensahe ang ina niya. Walang sulat, walang dramatikong pabaon. Isang linya lang na ipinasa ng bibig sa bibig. Sabi ng nanay mo, nakaalis na sa critical decline ang kapatid mo, pero mahaba pa. Napapikit si Marco at napasandal ang ulo sa pader. Hindi iyon kapayapaan. Hindi iyon himala. Hindi rin iyon paglaya. Isa lang iyong manipis na pahintulot ng buhay na magpatuloy ang bayaran. Sa labas ng rehas, nagpapatuloy ang istasyon. May teleponong tumutunog. May hawak na folder. May fan na umiikot. May araw na dahan-daang bumababa. At sa loob ng dibdib niya, sa gitna ng takot sa mga susunod na buwan at taon, may isang tahimik at masakit na katotohanang umupo na rin sa wakas sa tamang lugar. Hindi na niya mababawi ang mga gabing iniwan niya si Lena, ngunit sa anumang natitira sa kanila, hindi na niya siya iiwan sa pagsalo ng totoo ng mag-isa.